Kabanata 131. Ghost, Multo. Si Mr. Wang ay natakot at itinuro ang madilim na itim na hangin. Nakita ang hindi mabilang nakahindek-hindek na asol na mga mukha na lumalabas, na may mga ulo na kasing laki ng kaldero, umbok ang tiyan, payat na kamay at mahabang paa, dagwang pangil, at sunod-sunod na sumisigaw. Bold Evildor, kainin mo ako ng anting-anting. Si Hanzo ay walang oras upang panasan ang dugo sa gilid ng kanyang bibig, at nagsakripisyo ng isang anting-anting na nagpapalayas ng multo. Sa sandaling napunta ito sa itim na hangin, ang anting-anting na nagpapalayas ng multo ay naging isang gintong liwanag at tumago sa katawan ng isang multo. Ang multo ay sumigaw, ang mga mata nito ay puno ng puot, at ibinagsak nito si Hanzo. Hu! Sa isang kisap mata, maraming mantsa ng dugo ang lumitaw sa dibdib ni Hanzo. Tapos na, kahit si Mr. Hanzo ay hindi na sila mapipigilan. President Lin, ikaw na. Direktang itinulak ni Panhi si Yuni palabas. Si Yuni ay kadalasang nagbebenta lamang ng mga anting-anting sa pagmumuni-muni upang kumita ng pera, ngunit hindi pa siya nakakita ng ganoong kaayla hilakbot na labanan bago, at biglang nagbago ang kanyang mukha. Isang multo ang nagunat sa leeg at napaungol sa kanya. Umupo si Yuni sa sahig, at isang amoy ng ihi ang nagmula sa ilalim ng kanyang pandiya. President Lin, tulungan mo siya para mawala. Galit na galit si Panhi sa kaya, nangangalit ang ngipin. Nang makakita ng mas maraming mabangis na multo, natatakpan ng malamig na pawis ang likod ni Ryan. Ito kaya ang dahilan kung bakit hindi ma-activate ang anting-anting gaya ng sinabi ng Sect Master kanina lang. Tila hinulaan na ng Sect Master na mangyayari ito. Ang kaibigan kong iyon ay nagpaalala sa lahat kanina pa man, huwag ay activate ang spell na ito, huli na para pagsisihan ito ngayon. Malakas niyang sabi. Nang marinig ito ng lahat ay bigla nilang naalala ang sinabi ng binata kanina. Hindi kaya nakita na niya na mali ang spell na ito. Lahat ba tayo ay mali tungkol sa kanya? Kung nakikita niyang may problema ang spell na ito, kaya rin ba niyang lutisin ang mga multo na ito? Sa pag-iisip nito, labis na nang hinayang si Boss Pa na halos berde na ang kanyang bituka. Hoy, kung alam ko, nakinig na ako sa kanya. Bakit mo siya pinalayas? Nang makita ang mga mabangis na multo na palapit ng palapit, lahat ay nagtipon-tipon, sila ay uupo at maghihintay sa kamatayan. Sa sandaling ito, isang malalim na boses ang biglang tumunog. Matapang at mabangis na multo, ang lakas ng loob mong manakit ng mga tao sa sikat ng araw. Ang tunog ay parang mga alon sa dagat, at parang mga bagyo, na umaaligid sa bubong, umaalingaw-ngaw sa mahabang panahon. Makikilala ng lahat na boses iyon ni Lito. Biglang nagulantang ang mga aswang na iyon, na para bang natakot, at tumigil sa pagsulong. Boom! Bumukas ang pinto na hindi mabuksan kanina. Isang payat na figure ang pumasok na may tuloy-tuloy na hakbang laban sa liwanag. Habang naglalakad, itinaas niya ang kanyang kanang kamay at gumuhit ng mga larawan sa hangin. Ang mga daloy ng gintong liwanag ay dumaloy mula sa kanyang mga daliri, na nananatili sa himpapawid. Parang panulat ang kamay niya, gamit ang gintong liwanag bilang tinta, may sinusulat. Nang makita niya ng malinaw ang kanyang iginuhit, nanlaki ang mga mata ni Hanzo sa hindi makapaniwala, at nawalan siya ng boses at nagsabi. Ito ba ang maalamat na gasification talisman? Tito Pang, ano ang gasification talisman? Curious na tanong ni Joan Leng. Umiling si Uncle Pang, hindi ko alam ang mga detalye. Ang alam ko lang ay isa itong napaka-advanced na kasanayan sa pagguhit ng mga simbolo. Kung titingnan ng buong kingdom, kakaunti lang ang nakakaalam nito. Habang sinasabi niya iyon, tumingin si Uncle Pang kay Lito na may pagtatanong sa kanyang mga mata. Maaaring hindi simple ang background ng binatang ito. Wala talaga akong maisip na paaralan sa Xiamen na makapaglilinang ng ganitong talento na all-around martial arts at talisman masters. Sa ilang paghinga lang, natapos na ang spell. Ang malaking anting-anting, halos 3 metro ang taas, ay kumikinang na may gintong liwanag, tulad ng isang himala. Nang makita ito ni Panhi at ng iba pa, halos lumuhad sila at sumamba, bumuka ang bibig sa gulat. Ito. Engkanto ba ito? Nagpakawala ng nakakatakot na dagindong, at sumugod kay Lito. Bahagyang damaykit ang mga sulok ng labi ni Lito, na may hitsura ng pang-aalipusta. Sirain. Malakas siyang sumigaw, at isang gintong liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata. Ang mahiwagang anting-anting ay lumabas bilang tugon, at sa pagdiin ng momentum ng Mount Tai pababa sa tuktok, ito ay pumutok sa gininto ang liwanag. Sa gitna ng matinis na pag-ungol, ang masamang multo ay nalunod sa gintong liwanag at naging wala. Pero sa isang iglap, bumalik sa kalmado ang lahat na parang walang nangyari. Gamit ang kaway ng kamay ni Lito, bumukas ang lahat ng saradong bintana.
Ang araw ay sumisikat, na ginagawang maliwanag at mainit muli ang silid. Katahimikan, ang silid na may higit sa 20 katao ay napakatahimik na maaari mong marinig ang isang patak ng karayom. Maliban kina Joan Leng at Uncle Pang, ang iba ay tumingin kay Lito na parang sumasamba sa isang Diyos. Sinulyapan ni Ryan ang mga tao at hindi napigil ang imulat ang kanyang mga mata. Hehe, ngayon alam mo na kung gaano kalakas ang Sect Master, kayong grupo ng mga ignorante. Ito, ang Master. Si Panhi ang unang nanambalik sa kanyang katinoan, lumakad palapit kay Lito sa nakakunot noong paraan, at magalang na ikinumpas ang kanyang mga kamay. Ngayon lang, salamat Master sa pagligtas mo sa buhay namin. Hindi ko alam kung ano ang pangalan ng amo. Bahagyang sinabi ni Lito, Lito Argel. Si Master Argel pala. Kanina, bulag si Pan sa Mount Tai at na-offend si Master. Please don't blame Master. Natatakot na sabi ni Pan. Sa oras na ito, pinalibutan din siya ni Mr. Wang at ng iba pa at nagpasalamat kay Lito ng 1,000 beses. Si Master Argel ay hindi nagpapakita ng kanyang mukha sa totoong buhay, ngayon lang siya nagpakita ng kanyang kakayahan, na nagbukas ng aking mga mata. Nang marinig ang lahat ng papuri na ito, nanatiling kalmado si Lito. Sa oras na ito, napahiga si Hanzo at yumuko kay Lito. Brother Argel, lubos akong nagpapasalamat sa pagliligtas ng aking buhay. Maliban kay Master, ako, si Hanzo, ay hindi kailanman humahanga sa sinuman sa buhay ko. Ngunit ngayon, ang pagkilos ni Kuya Argel na may gasification talisman ay lubusang nasakop ako, at ako ay yumuko sa iyo. Kung may pagkakataon si Brother Argel na pumunta sa Jangbei, mangyaring ipaalam sa akin. Talagang mag-host ako ng isang piging at tuturuan ka ng mga kasanayan sa mga spells. Tumango si Lito, you're welcome. Sa sandaling ito, mula sa gilid ng kanyang mata, nakita niya ang isang taong palihim na papalayo at malapit nang mawala. President Lin, saan ka pupunta? Malakas niyang sabi. Sa oras na ito, ang mga mata ng lahat ay kay Lin. Mukhang hindi pa naaayos ang account natin. Tumingin si Lito kay Panhi, Boss Pan, maaari mo bang hiramin ang meditation talisman na ibinente sa iyo ni Chairman Lin ngayon? Si Panhi ay hindi naglakas loob na magpabeya, at agad itong inilabas. Nilero ni Lito ang anting-anting sa pagmumuni-muni at nanunuya kay Yuni. Ang anting-anting na ito sa pagninilay-nilay, dahil ang taong gumawa ng anting-anting ay mahina sa panloob na lakas, ay may maliit na epekto. Sa kabaligtaran, dahil ang taong gumawa ng anting-anting ay may maruming pag-iisip, hindi lamang ito ay may epekto sa pagpapatahimik at pagpapabata ng isipan, ngunit ito ay magpapadepress at malito sa gumagamit. Sinabi ko lang na ito ay walang kwenta, ngunit ako ay talagang magalang. Kung sabihin, ang bagay na ito ay maraming pinsala at walang anumang kabutihan. Ito ay ganap na basura. I think you should be more aware of these harms than I am. Hindi ko alam kung gaano karaming pera ang dinaya mo sa basurang ito. Ikaw. Kaloka ka. Boss Pan, huwag kang makinig sa kalokohan niya. Namumula ang mukha ni Yuni, ngunit pinagtaksilan na siya ng nalilitong mga mata. Hehe. President Lin? Sa tingin mo ba pagkatapos ng nangyari kanina, ako, si Panhi, lolokohin mo pa rin? Si Pan ay nakilala niya si Lito bilang master ng Taoism, at naniniwala siya sa lahat ng sinabi niya. How dare you lie to me about Pan's money, greedy wolf, hayaan mong iluwan niya ang lahat ng pera, at turuan siya ng leksyon. Oo. Direktang binanggit ni Tan lang si Yuni at binuhat siya palabas. Pagkaraan ng ilang sandali, si Yuni ay napaungol ng malungkot, babayaran kita. Babayaran kita. Huwag mo akong patulan. Pinalibutan ni Panhi, Mr. Wang at isang grupo ng mga lokal na tyrant mula sa Badok City si Lito. Ngayon lang, nakita nila ang kapangyarihan ng tunay na anting-anting, at hinangad nila ito ng walang hanggan. Master Argel, gusto mo bang ibenta ang anting-anting, kahit gaano mo pahilingin? Ako, si Panhi, bibili. Para hindi madaig, sinabi ni Ginoong Wang, ako rin. Master Argel, makakapaglabas ka ng magagandang bagay, hindi problema ang presyo. Hindi sa walang alam ang mga negosyanteng ito, makapangyarihan ang anting-anting at kayang magligtas ng buhay sa mga kritikal na sandali. Kung ikukumpara sa pera at buhay, alam ng lahat kung alin ang mas mahalaga. Kabanata 132. Kung gusto mo ng magic anting-anting, pwede, pero ayaw ko ng pera. Walang pakialam na sinulyapan ni Lito ang lahat. Panhi asked curiously, kung gayon, ano ang gusto mo, guro? Kinindata ni Lito si Ryan, humakbang si Ryan at naglabas ng isang piraso ng puting papel na may nakaguhit na 3 uri ng mga halamang gamot.
Ang Tianshan Jinglia na namumulaklak minsan sa 100 taon, ang Vajra Blood Body na namumunga minsan sa 1,000 taon, namumulaklak sa madilim na itim na Manjusawa. Nahanap mo itong tatlong halamang gamot para sa akin. Panhi and the others look for a while, wondering, Master Argel, meron ba talaga itong tatlong herbs sa mundo? Bakit hindi ko man lang narinig? Walang alam si Mr. Pan. Sa dakilang mundong ito, bukod sa nakikita natin, mayroon ding malawak at misteryosong mundo, kung saan nagkalat ang hindi mabilang na mga kayamanan ng langit at lupa. Hindi mo pa ito narinig. Normal lang iyon. Mahinahong sabi ni Lito. Natigilan si Panhi at ang iba pa nang marinig nila ito, at matagal bago bumalik sa kanilang katinoan. Ang sabi ng Master ay ang kakaibang bagay ay tiyak na napakahalaga. Kahit na mahanap natin ito, maaaring hindi natin ito makuha. Walang problema. Ikinaway ni Lito ang kanyang kamay, kailangan mo lang gamitin ang iyong mga koneksyon upang mahanap ang mga pahiwatig ng tatlong halamang ito. Kung ang mga pahiwatig ay totoo, pabayaan ang isang anting-anting upang palayasin ang mga multo at masasamang espiritu, kahit na isang anting-anting na nagpapahaba ng buhay upang pahabain ang buhay ay walang problema. Pahabain ang buhay. Nagkatinginan sina Panhi, Mr. Wang at ang iba pa na may pagdududa sa kanilang mga mukha. Okay lang na pag-usapan ang tungkol sa pagpapaalis ng mga multo at masasamang espiritu, ngunit ang isang bagay na kasing lalim ng pagpapahaba ng buhay ay mukhang hindi ka panipaniwala. Mataas kaya ang kausap ng lalaking ito at niloloko sila. Tuyong umubo si Panhi, at medyo nahihiya na sinabi, hindi kami nagdududa sa kakayahan ni Master Argel, sadyang ang pagpapahaba ng buhay ay parang napaka-ilusyon, sa tingin ko. Bago siya matapos magsalita, biglang lumingon si Lito at tumingin sa isang lantang halaman sa tabi niya. Gumuhit siya ng isang anting-anting sa hangin gamit ang kanyang kanang kamay, at ang mga gintong ron ay lumabas mula sa manipis na hangin. Kahit na ngayon lang nila nakita ang hakbang na ito, ang lahat ng nasa eksena ay hindi pa rin kapanipaniwala at labis na hinahangaan. Gayunpaman, ang mas ikinagulat nila ay dumating. Hoy! Marahan na ba maantong hininga si Lito, at ang gintong anting-anting ay natunaw sa mga halaman tulad ng 1 pulgada by pulgadang gininto ang liwanag. Nang nagtataka ang mga tao kung ano ang gagawin niya, isang nakakagimbal na eksena ang nangyari. Ang mga lante at dilaw na dahon ay naging berde sa bilis na nakikita ng hubad na mata, at ang mga nalalaylay na dahon ay mabilis na napuno ng tubig at masiglang tumayo. Sa ilang paghinga, ang isang lantang halaman ay hindi inaasahang muling nanambalik ang sigla, puno ng halaman, mas malago kaysa dati. Ito. Totoo ba ito? Maraming tao ang patuloy na kuskusin ang kanilang mga mata, iniisip na sila ay naghahalusinate. Maging si Ryan ay hindi napigil ang humanga, hindi ko akalain na ang lakas ng Sect Master ay napakalalaban sa langit, halos parang diwata. Nang makita ito, mas nagulat si Panhi at ang iba pa. Maari nitong buhayin ang isang lantang halaman, kaya hindi naman siguro problema na pahabain ang buhay ng isang tao. Master Argel, huwag kang mag-alala, gagawin ko, ako si Panhi, ang lahat ng aking makakaya upang mahanap ang tatlong halamang ito. Nagmamadaling sinabi ni Pangulong Wang, ako rin. Ang iba ay sabik din na lumipat, na nagnanais na agad na pakilyusan ang lahat ng koneksyon, makahanap ng mga pahiwatig sa mga materyales na panggamot, at makipagpalitan ng mga anting-anting na nagpapahaba ng buhay. Very good, kung may balita ka, kontakin mo lang si Mr. Tupek. Tumango si Lito, wala nang sinabi pa, at lumakad palayo. Pagkalabas niya sa maliit na gusali sa gitna ng lawa, hinabol siya ni Boss Pan at sumunod. Master Argel, marami nang nasaktan si Pan noon, sana hindi ako patawarin ni Master. Sumulyap si Lito kay Panhi at nakita niyang umiikot ang mga eyeballs niya, kaya alam niyang may sasabihin siya. Boss Pan, magsalita ka kung may sasabihin ka. Panhi smiled and said, Master Argel is really perceptive. Yun lang. Hindi ko alam kung free ka ngayong gabi. I would like to treat you to a light meal and apologize. Alam na alam ni Lito na si Panhi, isang negosyante, ang pinakamatalino. Ang treat ay malamang na hindi kasing simple ng isang pagkain, at tiyak na may iba pang intensyon. Ngunit nang maisipan niyang maghanap ng mga sangkap na panggamot sa pamamagitan niya, tumango si Lito at sinabing, oo. Nang marinig ito ni Panhi, tuwang-tuwa siya, at mabilis na inutusan si Secretary Ziwang na isulat ang numero ng mobile phone ni Lito. Matapos tuluyang paalisin si Panhi, hiniling ni Lito kay Ryan na bumalik muna, habang naglalakad siyang mag-isa sa daanan sa tabi ng lawa, sinusubukang i-clear ang ilang mga iniisip. Bago niya namalayan, nakarating siya sa isang napakatahimik na kakahuyan na kakaunti ang mga tao sa paligid.
Tanging kaluskos ng mga dahon at paminsan-minsang huni ng mga ibon ang kanyang naririnig. Bahagya siyang kumunat ang noo at tumigil. Lumabas ka na, 10 minuto na kitang kasama. Bigla siyang nagsalita. Nagkaroon ng ilang sandali ng katahimikan, at isang figure ang lumabas mula sa kalapit na kakahuyan. Hehe, very vigilant ang binata. Isang matandang boses ang tumunog. Nang makita kung sino ang dumating, medyo nagulat si Lito. Ngayon pa lang niya nakilala ang matandang ito, sa maliit na gusali sa gitna ng lawa, isang martial arts expert na kasama ng pamilya ni Miss Leng. Hindi niya maiwasang magtaka, bakit siya sinundan ng matandang ito. Nasa ganoong lugar na hindi maabot. Natatakot ako na hindi maganda ang bisita. Tumayo si Lito, habang nasa likod ang kaliwang kamay, at nakangiting sinabi, may magagawa ba ang matanda para sa akin? Baka gusto rin niya ng anting-anting na magpapahaba ng buhay. Umiling ang matanda, life is a matter of life and death, I never force myself. Kumunat ang noo ni Lito, na mas lalo pang naguguluhan. Nang makita ang naguguluhan na mukha ni Lito, tumawa ang matanda, ngayon ko lang nakita ang nakababatang kapatid na lumaban sa mga nasasakupan ni Panhi, na labis na ikinagulat ng matanda, kaya gusto kong matuto mula sa nakababatang kapatid. Ngumuso si Lito, at naninirang puri, napakaganda, hindi ba para makipag-away lang? Umiling siya at ipinikit ang mga mata. Sorry, wala ako sa mood makipag-away ngayon, dapat humanap ka ng iba. Pagkatapos ng lahat, tumalikod at umalis. Biglang umihip ang malakas na hangin sa likuran niya. Biglang umabot sa tenga ang boses ng matanda. Kung gusto ng matanda na kumilos, paano kita hahayaan, kunin mo. Nang makitang laslas na ng palad ang likod ng batok ng kalaban, naisip ng matanda, ang likod ng leeg ang susing punto, bata, hindi ako naniniwalang hindi ka lalaban. Gayunpaman, hindi pa rin lumingon si Lito, at naglakad ng may malalaking hakbang. Good boy? How dare you look down on this old man? Let you see how powerful this old man is. Sa itaas ng kanyang palad, isang patong ng mga alon ng hangin ang namuo, at ang hangin sa paligid niya ay kumikinang na parang tubig. Kung ang palad na ito ay tumama sa isang ordinaryong tao, aabutin ng hindi bababa sa kalahating taon upang mahiga. Gayunpaman, hindi pa rin lumingon si Lito. Mabuti napakabuti. Napangiti ng sarkastikong sabi ng matanda, anong lalaking hindi makapagpigil sa sarili. Hindi na siya nagdalawang isip pa, at tinadtad ng palad. Boom! Nagkaroon ng malakas na kalabog. Bago pa dumampi ang palad ng matanda sa kalaban, bigla na lang siyang nakaramdam ng malakas na puwersang umatake, na para bang tinadtad ang palad niya sa bakal. Nagbago ang kanyang kutis, at gusto niyang bawiin ang kanyang lakas, ngunit huli na ang lahat. Buong katawan niya ay itinapon sa ere, at umatras siya ng 10 hakbang bago niya nagawang patatagin ang kanyang anyo. Maaari mo talagang paikliin ang totoong enerhiya at bumuo ng isang takip. Walang pakialam ang matanda sa kanyang mga sugat, at puno ng takot ang kanyang mukha. Hindi siya pinansin ni Lito at naglakad papalayo. Sa oras na ito, isang kaaya-aya ngunit malamig na boses ang dumating. Tumigil ka. Tinawag siya ng dilag, syempre kailangang iligtas ni Lito ang mukha. Huminto siya, lumingon, at nakita ang isang maganda at kaakit-akit na figure na lumabas mula sa kakahuyan. Ang nakamamanghang mukha ni Jianleng ay natatakpan pa rin ng hamog na nagyelo. Nasaktan mo si Uncle Pang, at hindi ka man lang humingi ng tawad. Puno ng galit ang magagandang mata na iyon. Sinulyapan ni Lito ang matanda, nagkibit balikat, at inosenteng sinabi. He wanted to die alone, and it's not like I didn't give him a chance. Hoy, ate, huwag mong isipin na pwede kang maging unreasonable dahil lang sa maganda ka. Mapangahas. Nanlamig ang ekspresyon ni Joan Leng, hindi niya inaasahan na may isang lalaki sa mundong ito na maglalakas loob na magsalita at asarin siya, ang pamilya ni Miss Leng. Kabanata 133. Galit na napagalitan ni Joan Leng, at naglabas ng malambot na letigo mula sa kanyang baywang gamit ang kanyang payat na kamay. Saglit na natigilan si Lito, at bamantong hininga, may katad ka pang letigo na nakapulupot dito, ang iyong baywang ay napakanipis, hindi mo ito nakikita ngayon lang. Tsaka, tignan mo kung hindi ko sasampalin yang bibig mo. Sinipa ni Joan ang kanyang magagandang mata, namumula ang kanyang pisngi sa galit, at itinaas niya ang kanyang mga braso. Snap! Ang itim na katad na letigo ay pumitik sa hangin, na gumawa ng isang nakakatakot na tunog ng pagbagsak sa hangin. Nagkunwaring natakot si Lito, at umatras ng isang hakbang, hehe, anong babae, sa tingin ko siya ay isang tuso. Pinanliitan ni Joan ang kanyang singkit at magagandang mata, inilabas ang isang matalim na gilid, at inihampas ang letigo sa kanyang kamay patungo kay Lito.
How dare you call me a shrew? Turuan kita ng leksyon. Hindi napigilan ni Lito na matawa, walang halaga ang guro sa kanya, siya ay isang baguhan, maaari siyang mamatay sa isang daliri lamang. Sa sandaling itinaas niya ang kanyang kamay, hinapit niya ang latigo. Beauty, you are so fierce. Kahit gaano ka pa kaganda, hindi ka makakahanap ng boyfriend. Kahit anong pilit ni Joanne, hindi niya maihampas ang latigo, kaya ipinadyak niya ang kanyang mga paa sa galit. Nakita ni Lito ang timing, at biglang bumitaw. Ah! Hindi nakapag-react si Joanne sa oras, umatras siya ng ilang hakbang at naupo sa lupa. Kapag maganda ang mga tao, madapa man, masarap din sa mata. Ang matikas na kurba na iyon, ang kalugod-lugod na boses, ang mahahabang binti, ang maliit na baywang na iyon. Lahat ay pinakamataas na grado. Bastos, anong tinitingin-tingin mo? Tumayo si Joanne sa kahihiyan, tinakpan ang kanyang dibdib. Nanlumo siya kaya nagsuot siya ng pampites, ngunit hindi siya nagpakita ng kahit ano. Pero diretsong tumingin sa kanya ang lalaking ito na parabang nakahubad. Miss. Lumapit si Uncle Pang at umiling sa kanya, stop fighting, you are not his opponent. Habang nagsasalita siya, ikinulong niya ang kanyang mga kamay kay Lito. Little brother, how offended you just now? Itinaklap ni Lito ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib, itinaas ang kanyang kilay at sinabing, ngayon masasabi mo na sa akin, ano ang negosyo mo sa akin? Tumango si Uncle Pang, gusto lang subukan ng matanda ang level mo. Oh, natuwa si Lito, kung gayon, ano ang resulta ng pagsusulit? Ngumiti ng pilit si Tio Pang at sinabing, hindi maarap ang kung fu ng kapatid, hindi mababa sa katandaan, kaya kwalipikado ka. Qualified. Hindi mapigilan ni Lito na mataranta. Nakangiting sabi ni Uncle Pang, ang ibig sabihin ng qualifying ay kwalipikado kang maging personal bodyguard ni Missy. Sa mundong ito, hindi ko alam kung gaano karaming tao ang sabik na magkaroon ng trabahong ito, ngunit wala silang mga kwalifikasyon. Binabati kita, ikaw ay kwalipikado. From now on, you can follow Miss para protektahan ang kaligtasan niya. Pagkatapos magsalita, si Uncle Pang ay tumingin kay Lito ng may pagmamalaki. Sa kanyang opinyon, tiyak na tatanggapin ni Lito ang trabahong ito ng napakasaya. Gayunpaman. Nang marinig ito, naglabas si Lito ng haha. Sorry, hindi ako interesado. Ano? Sabay na sabi ni Uncle Pang at Joanne. Sinabi mo lang na hindi ka interesado. Tinanggihan mo. Hindi makapaniwalang kinumpirma ni Uncle Pang. Nagkibit balikat si Lito at walang pakialam na sinabi, oo, ano ang problema? Tumawa si Uncle Pang at sinabing, maaaring hindi ka malinaw, ang trabahong ito, mabibigyan ka namin ng isang oras-oras na sweldo, 10,000 kada oras. Katumbas ito ng taonang sweldo na 10 milyon. Little brother, kailangan mong pag-isipang mabuti. Kahit gaano karaming tao ang pumipisil sa kanilang mga ulo, hindi sila makakakuha ng ganitong uri ng pagkakataon. Hinawakan ni Lito ang kanyang ilong at naiinip na sinabi. Matagal na, sabi ko, hindi ako interesado. Kung wala na, mauna na ako. Nagkatinginan sina Uncle Pang at Joanne. Sabi ni Joanne na may malamig na mukha, dahil ayaw niya, magpalit ka na lang sa iba, ano siya? No, miss, your personal safety cannot tolerate any mistakes. He is the most suitable bodyguard candidate. Umiling si Uncle Pang, siguro. Sa tingin niya ay masyadong mababa ang presyo. Little brother, paano ito? Bibigyan ka namin ng 30,000 sa isang oras. Maging ang bodyguard ng presidente ay maaaring hindi makakuha ng sweldo na ito, kaya dapat kang masiyahan. Nang marinig ito, tumigil si Lito at lumingon. Napaawang ang bibig ni Uncle Pang sa isang matagumpay na ngiti. Parang naantig siya sa wakas. Walang bagay sa mundong ito na hindi kayang gawin sa pera. Si Joanne ay medyo mapanlate, at malamig na tumikim sa kanyang puso, akala ko siya ay may maraming personalidad, ngunit siya ay isang ordinaryong tao lamang na may mata para sa pera. Gayunpaman, ang sumunod na sinabi ni Lito ay muling sinira ang pantasya nilang dalawa. Gusto ko talagang kunin ako, 10 million an hour, I can take this beauty's face and reluctantly agree. Ang mga sulok ng kanyang mga labi ay pumulupot sa isang hindi maintindihang arko. Ang mga salitang ito ay direktang naging sanhi ng matinding pagyelo ng mukha ni Uncle Pang, at tumingin siya kay Lito na parang nakatingin siya sa isang taong may kapansanan sa pag-iisip. Tila tinukso si Joanne, bahagyang napakunot ang kanyang berdeng kilay, at nag-alab ang galit sa kanyang magagandang mata. Alam mo ba kung magkano ang 10 milyon? Ibuka mo lang ang bibig mo, kakatawa. Hindi maganda ang ekspresyon ni Uncle Pang.
Naisip niyang sapat na ang 30,000 kada oras para takutin ang batang ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ibinuko ng isa pang leon ang kanyang bibig, 10 milyon kada oras, biro lang ito. Kahit na ang isang malaking pamilya tulad ng pamilya Leng ay hindi kayang bayaran ang gayong labis na sweldo. Tumingin si Lito sa 2 taong nasa harapan niya, at nginisyon. Parang hindi mo kakayanin, kaya pasensya na ha, mukhang walang kapalaran ang lahat. Kinawian niya ang kamay, goodbye. Miss, imposible naman talaga, makakaalis lang ako ng ganyan. Bulong ni Uncle Pang, sa oras na wala ako, siya lang ang makakapalit sa akin at mapoprotektahan ang iyong kaligtasan. Malamig na bamantong hininga si Joanne, nagnanais na mapatay niya si Lito sa isang kagat. Okay. Lumakad siya pasulong na may malamig na mukha, at sinabi kay Lito, hoy, tumigil ka. Hindi huminto ang mga yapik ni Lito. Nag-aatubili na ipinadyak ang kanyang mga paa, malakas na sinabi ni Joanne, kung gusto mong makakuha ng mga pahiwatig tungkol sa itim na mansosyahua, huminto ka sa babaeng ito. Oo nga, bago siya matapos magsalita, tumigil si Lito sa kanyang kinatatayuan. Itim na manjusawa ang ibig mong sabihin. Oo. Di ba 3 halamang gamot ang hanap mo? Buong pagmamalaking itinaas ni Joanne ang kanyang baba, may gagawin si Uncle Pang, kaya hindi siya maaaring manatili sa tabi ko ng ilang araw. Paprotektahan mo ang aking personal na kaligtasan sa halip na siya. Gaano katagal? Tanong ni Lito. 3 araw. Ipinikit ni Joanne ang kanyang magagandang water eyes, makalipas ang 3 araw, basta't natapos mo ang gawain ng kasiya siya, sasabihin ko sa iyo ang palatandaan ng itim na mansosyahua. Ang palatandaang ito ay tiyak na magiging kapaki-pakinabang sa iyo. Pangako ko sa'yo. Nang walang kaunting pag-aalinlangan, tiyak na sumang-ayon si Lito, hindi kita sisingilan kahit 1 sentimo para sa 3 araw na bodyguard, at ginagarantiya ko na hindi ka masasaktan, hanggat mayroon kang palatandaan. Ang pagiging mapagpasyahan ni Lito ay ikinagulat ni na Joanne at Uncle Pang. Bago siya bumalik sa katinoan, isang itim na anino ang dumaan, at nilapitan na siya ni Lito. Sa isang iglap, isang malakas at di nakikitang mapang-ipong puwersa ang naging dahilan para malagutan siya ng hininga. Ang mga labi ni Lito ay halos dumampi sa dulo ng kanyang mga tainga. If you dare to lie to me, wait. Isang maikling pangungusap na may malamig na tono, ang nagparamdam kay Joanne ng panginginig sa kanyang puso. Bastos ka. Kinagat niya ang kanyang mga pilak ng ngipin, nakaramdam ng labis na inis sa banta. Kabanata 134. Miss, sa proteksyon ni Kuya Lito, papasok muna ako sa trabaho. Yumuko si Uncle Pang, tumalikod at aalis na sana, ngunit biglang may naalala, at tumingin muli kay Lito. Don't be distracted by Missy, otherwise the Leng family will crush you. Pagkatapos ng lahat, sa wakas ay umalis siya. Pinunasan ni Lito ang kanyang ilong, at hindi maiwasan ang paninirang puri, frustration. Natatakot ako na wala ka pang kakayahan. Let's go, Sister Joanne. Hinawakan ni Lito ang likod ng kanyang ulo at humakbang pasulong. Hoy! Saan ka pupunta? Galit na sumunod si Joanne, ngayon ay dapat na akong bumalik sa hotel na tinutuluyan ko. Sumulyap si Lito sa kanya, na may palihim na tingin sa kanyang mga labi, syempre pupunta ako sa bahay ko. Pumunta ka sa bahay mo. Ang ganda mong mag-isip. Nanlamig ang mukha ni Joanne, at huminto siya, ako ang iyong employer, dapat kang makinig sa akin. Huminto si Lito, naglakad sa harapan niya, at mahinahong sinabi, umalis na ang tito pang mo, at ako ang iyong tagapagtanggol. Kailangan mong makinig sa akin, o maaari kang umalis mag-isa. Ikaw. Galit na galit si Joanne kaya tumibok ang kanyang dibdib, at mapait na sinabi, huwag mong isipin na hindi mo ito magagawa kung wala ka, mayroon akong iba pang mga bodyguard. Oh! Ang mga sulok ng mga labi ni Lito ay lumukot, at sinulyapan niya ang kakahuyan sa tabi niya, ang ibig mong sabihin ay ang 4 na lalaki na nagtatago doon. Sa tingin mo ba kung makakatagpo ka ng isang tunay na amo, mapoprotektahan ka nila gamit ang kanilang lakas? Laking gulat ni Joanne na ang bodyguard na nagtago ng napakalalim na sikreto ay madaling natuklasan ng kabilang partido. Ang lakas yata talaga ng lalaking ito sa sinabi ni Uncle Pang. My dear lady, you are now under the eaves and have to bow your head. You can either go home with me, or go back to the hotel with your 4 weak bodyguards. You choose. Pagkatapos magsalita, malayang umalis si Lito, hindi pinapansin si Joanne. Hoy bakla, tumigil ka. Sa desperasyon, ipinadyak ni Joanne ang kanyang mga paa at walang pagpipilian kundi sumunod. Sa harap ng number 1 Riverview Room. Dito ka. Nakatira. Muling tumingin si Joanne kay Lito nang may pagdududa.
Ano? Hindi naman. Marahan na tumikim si Lito, at idiniin ang kanyang daliri sa lock ng pinto. Ding! Automatikong bumukas ang gate. Master, welcome home. Ang mekanikal na tunog ng electronic lock ay lumabas. Tara na. Habang ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa ng kanyang pantalon, si Lito ay naglakad papunta sa courtyard sa napakagandang paraan. Sa pagtingin sa sobrang kalmadong figure sa likod na iyon, si Joanne ay medyo nataranta. Ang pagtira sa ganitong bahay, mayaman man siya o marangal, pero kahit anong suot niya o kung ano ang ugali niya, hindi siya mukhang mayaman. Bahagyang ipinikit ni Joanne ang kanyang mga mata, na may halong pagtatanong, oo naman, tulad ng sinabi ni Uncle Pang, ang iyong background ay hindi karaniwan. Kuya, bumalik ka na. Masayang sumugod si Chenner sa mga bisig ni Lito. Tinapik-tapik ni Lito ang ulo ng kanyang nakababatang kapatid na babae na may paghanga sa kanyang mukha. Kuya, ito ay... Kumurap si Chenner, tumingin kay Joanne, at nagtatakang nagtanong. Napakamot si Lito sa likod ng kanyang ulo, bueno, ang pangalan niya ay Joanne Leng, kaibigan ko siya, pumunta siya sa Badoc City mula sa ibang mga lugar upang maglaro, at titira siya sa bahay nitong ilang araw. Inilibot ni Chenner ang kanyang mga mata, bumulong sa tenga ni Lito, kuya, wala na ba kayo ni kapatid na Fe? Bakit nagkaroon ka ng ibang girlfriend? Don't talk nonsense. We don't have that kind of relationship, single ang kapatid mo. Walang magawang sabi ni Lito. Si Chenner ay nagpakita ng isang nakakalokong ngiti, kapatid, hindi mo na kailangang magpaliwanag, naiintindihan ko, nangangako ako na magiging isang kwalipikadong bombilya, at hindi ka nito haadlang. Tinapik ni Lito ang noo ni Chenner, bata, saan mo ito natutunan? Saan ang kwarto ko? Nang makita ang dalawa na nagbubulungan sa isa't isa, si Joanne ay walang pasensya. Ate Joanne, hayaan mong dalhin kita sa guest room. Matamis na ngumiti si Chenner, hinawakan ang kamay ni Joanne at umakyat sa itaas. Sa pagharap sa isang dalisay at kaaya-ayang batang babae, hindi nakayanan ni Joanne na magmukhang masama at bahagyang ngumiti, salamat. Sister Joanne, napakaganda mo, at mas maganda ka pa kapag ngumiti ka, mas maganda pa sa mga bida sa pelikula. Hindi mapigilan ni Chenner na humanga. Nang marinig ito, ang ngiti sa mukha ni Joanne ay naging mas malakas, at ang kanyang saloobin ay naging mas magiliw. Sa sobrang casual na ngiti sa maselang at napakarilag na mukha, para bang isang daang bulaklak ang namumukadkad, napakarilag at kapansin-pansin. Kahit si Lito ay kailangang umamin na ang babaeng ito ay lampas sa kagandahan. Sa sandaling umakyat ang dalawang babae, tumunog ang cellphone ni Lito. Tatay niya iyon. Anak, may magandang balita. Ang pamilyang Argel ay biglang lumapit sa akin ngayon, na nagsasabi na sina Yenard lang at Uncle Julius ay namatay sa isang aksidente. Mangyaring hayaan akong bumalik at pangasiwaan ang pangkalahatang sitwasyon. Hahaha anak, ito talaga ang Diyos na tumutulong sa tatay mo. Ang boses ni Lino ay puno ng matinding kagalakan at pananabik. Nang marinig ito, bahagyang kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Lito. Ang lahat ng ito ay nasa kanyang mga inaasahan, at ang mga salitang ito rin ang sinabi niya sa mga tao ng pamilyang Argel na sabihin. Tungkol sa nangyari noong gabing iyon, binalaanan niya ang lahat ng nakakaalam, sinumang maglakas loob na magbunyag ng salita ay papatayin ng walang awa. Mukhang hindi naman masama ang execution ability ng mga yon. Talaga. Tatay, congratulations, nabawi mo ang posisyon ng pinuno ng pamilyang Argel. Si Lito ay nagkunwaring tuwang-tuwa at sinabi. Tumawa ng malakas si Lino at sinabing, hehe, anak, binabati ka rin ni tatay, naging tagapagmana muli ng pamilya Argel. Nga pala, nagpasya akong bumalik sa lumang bahay ng pamilya Argel para manirahan. Mas madaling pamahalaan. Sa iyo nakatira si Chenner. Kailangan mo siyang alagaan. Tumanggaw si Lito, oo. Inalis ang telepono, dahan-dahang ipinikit ni Lito ang kanyang mga mata. Ang tagapagmana ng pamilya Argel, hindi talaga ito ang gusto niya. Malinaw pa rin niyang naalala ang tatlong bagay na sinabi sa kanya ng kanyang amo bago bumaba ng bundok. Kung hindi mo makumplito ang tatlong bagay na ito, huwag kang bumalik para makita ako. Hindi pa rin nawawala sa tenga ko ang boses ni Master. Ngayon, ganap na tapos na ang mga gawain ng pamilya Argel, kaya oras na para tuparin ang ipinagkatiwala ni Master. Ang unang bagay ay ang umakyat sa tuktok ng mundo ng martial arts. Sa mundong ito, bukod sa nakikita ng karamihan, marami pang hindi kilalang lugar at mahiwagang lugar. Ang mundo ng martial arts ay isang lugar na independenteng umiiral sa kabila ng ordinaryong mundong ito.
Sa lupa, ang mga nagsagawa ng martial arts hanggang sa pinakamataas na antas, ganap nilang hinamak na mamuhay kasama ang mga mortal na parang langgam. Sa makatuwid, binuksan nila ang kanilang teritoryo at nagtatag ng isang martial arts world na may paggalang sa martial arts. Sa mundo ng martial arts, sino mang ordinaryong tao sa secular na mundo ay magiging isang mapangwasak na pigire. Totoo na ang guro ay naglalakad kung saan-saan, at mayroong maraming mga masters bilang mga aso. At hindi kakaunti ang mga numero ng master level. Nariyan din ang Martial King na lumalabas minsan sa 100 taon upang maupo sa lahat ng direksyon, at ang Martial God na lalabas minsan sa 1,000 taon ang namamahala sa sitwasyon. Mayroon din umanong kontrabida sa antas ng Martial Saint na bihirang makita sa loob ng 10,000 taon. Matagal nang nangyayari ang chismis. Sa pag-iisip nito, ang dibdib ni Lito ay lumulubog na parang tubig dagat, at siya ay labis na nasasabik. Kaya lang ang pinakakagyat na bagay ngayon ay ang Red Lotus heart-biting goo ni Chenner. Pagkatapos malutas ang usaping ito, maaaring gumawa ng iba pang mga plano. Napabuntong hininga na sabi niya sa sarili. Kabanata 135. Sa silid, nakaupo si Lito na naka-crossleg sa sahig. Hindi mabilang na espiritual na enerhiya ang bumuhos mula sa lahat ng direksyon, at ang kanyang buong katawan ay parang espongha, matako na sumisipsip ng espiritual na enerhiya. Habang ang espiritual na enerhiya na nakapaloob sa kanyang katawan ay lumalakas at lumalakas, ang kanyang balat ay kumikinang na may mainit na puting glow, at tumagal ng halos 10 minuto upang huminga at lumabas. Sa madaling salita, kung hindi mo pagmamasdan ng mabuti, akalain mong hindi siya humihinga. Sa oras na ito, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, at sa mga mata, ang dalawang grupo ng gintong apoy ay bahagyang nanginginig. Ang aking kasalukuyang antas ay halos sa isang Grandmaster ng martial arts. Kung gusto kong makapasok sa ibang antas at maabot ang kaharian ng isang Martial King, maaaring napakahirap na umasa lamang sa Jade Pendant at sa mga ordinaryong halamang ito. Mukhang kailangan pa ang ilang makapangyarihang instrumento at kayamanan ng langit at lupa. Tumayo siya at dumungaw sa bintana, nakaharap sa umaalo na ilog. Maaraw na, at nag-ensayo siya para sa isa pang buong gabi. Kahit na ganoon, pakiramdam niya ay hindi pa rin ito sapat. Sa aking kasalukuyang antas, maaari akong tumakbo ng laganap sa secular na mundo, ngunit hindi kakaunti ang mga master sa mundo ng martial arts, at may mga martial kings at martial gods na nakaupo sa pamamahala. Kung gusto kong matugunan ang mga kinakailangan ng aking Panginoon at maabot ang tugatog ng mundo ng martial arts, natatakot ako na malayo pa ang mararating. Habang siya ay nagmumuni-muni, may kumatok sa pinto. Hindi na niya kailangang buksan ang pinto, makikita niya kung sino iyon gamit ang mga mata niyang clairvoyant. Hoy, Lito, pasado 8:00 na, hindi ka pa rin bumabangon, paano ka magkakaroon ng tamad na bodyguard? Sa sandaling mabuksan ang pinto, nagreklamo si Joanne na may malungkot na mukha. Tiningnan siya ni Lito pataas at pababa, at ngumiti, ang damit na ito ay kay Chenner, tama ba? Ang ganda mo dito. Si Joanne ay nagpalit ng masikip na itim na damit kahapon, nakasuot ng pink na carton na t-shirt, isang pares ng maong shorts, ipinapakita ang kanyang tuwid at balingkinitang mga binti, at may suot na itim na peak-cap sa kanyang ulo. Isinuot ang malababae na damit na ito, ang kanyang nagyayelong aura ay humina ng husto, na ginawa siyang mas maamo at kaibig-ibig. Nang marinig ito, namula si Joanne. I don't have any clothes to change. Chenner said she bought a set of clothes too big, so she gave them to me. Huwag mong ibahin ang usapan, sana simula ngayon, seryosohin mo na ang pagiging bodyguard. Itinaas ni Joanne ang kanyang pinong baba na may mapagmataas na mukha. Narinig ko na medyo maganda ang tanawin sa Badok City. Lalabas ako para mamasyal, kaya ihanda mo ang iyong sarili. Bibigyan kita ng 5 minuto. Nang hindi binibigyan ng pagkakataon si Lito na tumanggi, tumalikod siya at umalis. Walang magawang umiling si Lito. Ang sama talaga ni Missy. Para sa mga pahiwatig ng itim na mansosyahua, tiniis niya ito. Pagkalipas ng 5 minuto, umalis sila sa oras, at dinala ni Lito si Joanne upang bisitahin ang lahat ng sikat na magagandang lugar sa Badok City. Hoy, bodyguard Argel, nagugutom na ako. Itinakip ni Joanne ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib, itinikom ang kanyang bibig at tumanggi na umalis. Tumingin si Lito sa paligid, tumibok ang kanyang puso. Mukhang hindi naman ito kalayuan sa Jinding Hotel. Binigyan siya ni Fugo Takase ng 50% ng equity ng hotel. Kung tutuusin, maaari siyang ituring na kalahati ng may-ari ng hotel. Pero sa sobrang tagal, parang hindi siya bumisita.
Nang makapagdesisyon na siya, lumingon siya at sinabi kay Joanne, halika, dadalhin kita sa isang malaking pagkain. Jinding Hotel. Bilang isang first class na 5-star hotel sa Badoc City, maraming celebrity at mayayamang tao ang pinipiling pumunta rito para maghapunan o mag-entertain ng mga bisita. Sa sandaling pumasok sina Lito at Joanne sa lobby, nakilala nila ang isang kakilala. Lito. Hindi makapaniwalang tumingin sa kanya si Ling Morgan, at pagkatapos makumpirma na siya iyon, naglakad si Ling. Ngayon ay nakasuot siya ng goose yellow na damit na may gintong sinturon sa kanyang baywang. Siya ay may magandang figure at mahabang buhok na nakatabing sa kanyang mga balikat. Mukha siyang dalisay at marangal. Lahat ng lalaking dumaan ay naaakit sa kanya, at hindi nila matiis na umiwas ng tingin sa kanya. Ngunit sa mga mata ni Ling, si Lito lang ang nakikita niya. Hindi inaasahan ni Lito na makikilala siya, at nakangiting sinabi, long time no see, what a coincidence. Ang kanyang magalang at malayong pag-uugali ay naging dahilan upang biglang walang laman ang puso ni Ling, at isang bakas ng pagkabigo ang sumilay sa kanyang magagandang mata. Nakalimutan mo na ba ako kapag hindi kita nakita kahit saglit? Malungkot niyang naisip. Ngunit malinaw niyang naalala ang bawat detalye tungkol sa kanya. Naalala niya na sa bar, lasing siya ng higit sa 100 malalaking lalaki at iniligtas siya at si Chenner. Naaalala ko na sa prom, madali siyang nanalo ng milyon-milyon, inilantad bilang pagdaraya, at ganap na sinira ang kanyang prestihiyo. At siya ay nilagyan ng droga, at ni-detox siya ng kanyang sariling mga kamay. Dahil sa biglaang pananahimik ni Ling, medyo natarante si Lito. Naku, ipapakilala kita, kaibigan ko ito. Tumingin siya kay Joanne. Walang pinipiling tumanggo si Ling. Sa oras na ito, isang hindi magiliw na boses ang dumating. Ling, ito ay isang lalaking nasa 27 o 18 taong gulang na may marangal na ugali ang lumakad patungo sa kanila. Ang taong ito ay ang biolohikal na nakatatandang kapatid ni Ling, si Malino Morgan. Kuya. Mabilis na itinago ni Ling ang kanyang damdamin, at ipinakilala, ito ang aking kaibigan, si Lito. Sumulyap si Malino kay Lito, nakitang casual ang suot niya at may ordinaryong ugali, kaya hindi niya ito sineryoso, at naging mas malamig ang kanyang ugali. Oh, ikaw pala si Lito. Narinig ko mula kay Ling na iniligtas mo siya, ngunit wala pa akong pagkakataong magpasalamat sa iyo. Mahinahong ngumiti si Lito, hindi na kailangan. Tumanggo si Malino, pagkatapos ay tumigil sa pagtingin kay Lito, at sinabi kay Ling. Malapit na si Master Zhou, ikaw at ako ay pumunta sa pinto para batiin siya. Ayaw umalis ni Ling, kaya napatingin siya kay Lito, pero dumilim ang mukha ni Malino, kinuha niya ang kamay ng kanyang kapatid, at kinaladkad siya papunta sa pintuan ng walang anumang paliwanag. Nang makita ang likuran ng dalawa na umaalis, bahagyang sumimangot si Lito. Hindi alam kung ilusyon niya ba iyon, ngunit mukhang hindi siya gaanong gusto ng kapatid ni Ling. Sa gilid, ngumiti ng makahulugan si Joanne. 9 out of 10 ang gusto ng babaeng iyon. Natigilan si Lito, hinawakan ang kanyang ilong, huwag kang magsalita ng walang kaparirikon tungkol sa mga ganyang bagay. Kinagat ni Joanne ang kanyang mga labi, hindi ako naniniwala. Tere na at kumain na tayo. Tumalikod si Lito at gustong umalis. Maya-maya lang, nagkagulo sa gate. Dumating ang young master ng Zhou family na sinasabi ni Malino. Nakita ang isang napakakul na luxury car na huminto sa pintuan, at isang binata ang bumaba mula sa kotse. Sa pagtingin sa mamahaling marangyang sasakyan na ito, maraming tao ang naninibugho. Kuya Zhou, matagal nang hindi nagkita. Lumapit si Malino upang batiin siya, at mainit na nakipagkamay ang dalawa. Agad na bumagsak ang mga mata ni Baldozo kay Ling. Ikaw si Ling Morgan, tama ba? Puno ng pagkamangha ang mga mata nito, hinawakan niya ang mga kamay nito at sinabing, 5 taon na kitang hindi nakikita, mas maganda ka pa. Si Brother Baldo ay nanalo ng premyo. May magalang na ngiti sa mukha ni Ling, at bigla niyang binawi ang kanyang kamay. Ang ibang mga tao mula sa pamilya Morgan ay sunod-sunod ding humakbang, tumango ng kanilang pagbati kay Baldo. Nang makita ang eksenang ito, walang magawang umiling si Lito na nasa hindi kalayuan. Ganyan ba talaga kaliit ang mundong ito? Ang young master na ito ng pamilyang Zhou ay si Baldo Zhou, ang estudyante sa ilalim ni Professor He noong ginagamot niya si Rose 2 araw na ang nakakaraan. Sa oras na iyon, winalis niya ang kanyang mukha at inagaw ang kanyang jade pendant, malamang na kinasusuklaman ng taong ito ang kanyang sarili hanggang sa mamatay. Kung nakita niya ito, tiyak na magkakaroon ng alitan at mapahiya si Ling. Sa pag-iisip nito, nagpasya si Lito na umalis muna. Gayunpaman, huli na. Lumingon si Baldo at nakita siya.
Sa isang iglap ay lumungkot ang mukha niya. Ikaw pala anak. Galit siyang naglakad patungo kay Lito. Nang makita ito, sumimangot si Malino, at tumingin kay Lito ng may pagtatanong. Hindi makapaniwala si Ling, paano nila nakilala ang isa't isa. Biglang natuon ang atensyon ng lahat sa pamilya Morgan kay Lito. Well, you brat, you cheated me of my jade pendant. I was worried about how to find you. Ngayon, ikaw na mismo ang naghatid. Ninatngat ni Baldo ang kanyang mga ngipin. Sumulyap si Malino kay Lito, ang kanyang mga mata ay hindi pala kaibigan, manloloko. Kabanata 136. Tama, niloko niya ang ancestral jade pendant ko sa pamamagitan ng pag-asa sa sarili niyang kakayahan. Sa sandaling nabanggit ang bagay na ito, si Baldo ay nagalit. Umiling si Ling at sinabing, hindi, si Lito ay hindi ganong uri ng tao, tiyak na may hindi pagkakaunawaan. Bahagyang natigilan si Baldo, Ling, kilala mo ba ang batang ito? Ako. Tulad ng sinabi ni Ling, biglang sinabi ni Malino, hindi sila masyadong malapit na magkaibigan, kaya hindi sila magkaibigan. Itinikom ni Ling ang kanyang mga labi at gustong tumanggi, ngunit pinandilatan siya ni Malino, kaya wala siyang pagpipilian kundi manahimik. Tumingin si Malino kay Lito, ang sinabi ni Master Zhu, totoo ba ito? Ang mga sulok ng labi ni Lito ay lumukot, ang kanyang jade pendant ay nasa akin nga, ngunit hindi ko ito dinaya, ito ay isang taya, nawala niya ang jade pendant sa akin. Oh! Ngumisi si Malino, ang ibig mong sabihin, itong young master of the capital, na nagkakahalaga ng higit sa 100 milyon, ay siniraan ka, isang hindi kilalang tao. May maitutulong ba sa kanya na sir-on ka? Ang iba sa mga miyembro ng pamilya Morgan ay tumango bilang pagsang-ayon, at tumingin kay Lito ng may malamlam na mga mata. Ang mga tao rito, na hindi maganda ang pananamit, ang isang piraso ng damit ay hindi bababa sa 1,000, at kasing dami ng 10,000. At si Lito ay isang bargain, malamang na wala pang 200 ang magkasama. Ito ay lalo pang hinamak. Sa sandaling ito, isa pang slim figure ang lumakad. Sorry, may traffic jam sa kalsada, late na ako. Lumakad si Yuiji na nakasuot ng puting business attire at high heels. Pinsan. Ngumiti ng matamis si Ling. Binati din ng iba pang miyembro ng pamilya Morgan si Yue. Ibinaling ni Yue ang kanyang mga mata, at nang makita niya si Lito, bahagyang natigilan siya, bakit ka nandito? Nang makita niya si Lito, naalala niya ang eksena kung saan hinirang niya ang mga mersenaryo sa drug fair 2 araw na ang nakakaraan. Noong panahong iyon, maaga siyang umalis dahil sa isang bagay, ngunit hindi niya inaasahan na makakatakas ang batang ito nang hindi nasaktan. Magkakilala kayo. Tumitig si Malino. Sumili ang paghamak sa mga mata ni Yue. It doesn't count as acquaintance. Nakilala ko siya minsan sa isang drug exhibition. Ang C-level pharmaceutical factory ng pamilya niya ay talagang humanga sa akin. C-level. Di ba pharmaceutical workshop lang yan? May humagalpak ng tawa. Hindi lang iyan, hindi siya nakinig sa dissuasion, at gusto niyang ihiwalay ang dalawang mersenaryo. Ngumiti si Yue nang mapanlate. Nang marinig ito ng mga miyembro ng pamilya Morgan, lahat sila ay mukhang nanunuya. Sa kanya ka na lang umasa. One-on-one mercenary. Hindi ba nililigawan si kamatayan? Hindi ko masabi, mayabang pa rin siya. Sa sandaling ito, ang hitsura ng paghamak sa mga mata ni Malino nang tumingin siya kay Lito ay naging mas matindi. Natukoy na niya na itong si Lito ay isa lamang baliw mula sa isang karaniwang background ng pamilya na mahilig magpalabas. Mukhang alam ng lahat kung anong klaseng tao si Mr. Argel. Malamig na sabi ni Malino, at ikinaway ang kanyang kamay, halika rito. Ilang mga tulisan ang agad na humakbang at pinalibutan si Lito. Ibalik ang jade pendant kay Master Zhu. Malamig na sabi ni Malino. Kuya, anong ginagawa mo? Nang makita ni Ling ang kaseryosohan ng kanyang kapatid, nagulat siya at humakbang pasulong upang pigilan siya. Mas alam niya kaysa kanino pa na maingat na pinili ang mga tulisan ng pamilya Morgan, at lahat ay may tunay na kakayahan. Ang mga ordinaryong tao ay hindi maaaring makitungo sa isa, lalo na sa ilan. Kung talagang kikilos siya, tiyak na magduruse si Lito. Nang makitang labis niyang ipinagtatanggol si Lito, mas lumakas ang lamig sa mga mata ni Malino. Hilahin ang ginang. Agad na humakbang ang dalawang nasasakupan at sinunggaban si Ling. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon na ibalik ang jade pendant kay Young Master Zhou, kung hindi, hahayaan ko lang ang mga nasasakupan ko na ako mismo ang gumawa nito. Tinitigan ni Malino si Lito na may pagbabante sa kanyang mga mata. Naisip na para sa isang post-uring tao tulad ni Layo, kung siya ay natatakot, siya ay masusupol.
Gayunpaman, itinukod ni Lito ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib, mukhang walang pakialam. Okay, then let your subordinate do it. Okay. Napakagaling. Sa Badok City na ito, walang nang ahas na guluhin ako ng ganito, ako si Malino Morgan, walang pipigil. Nang gagalaiti si Ling sa galit, naging malamig ang kanyang tono. Hindi, kuya. Natakot si Ling na si Lito ay masugitan, sa sobrang pagkabalisa ay malapit na siyang lumuha. Nang uutusan na sana ni Malino ang kanyang mga nasasakupan na gumawa ng isang bagay, inilibot ni Baldo ang kanyang mga mata at biglang nagsabi. Hehe, dahil magkakilala sila ni Ling, para sa kapakanan ni Ling, hindi ako makikipagtalo sa kanya. Nang sabihin niya iyon, hindi lamang niya ipinakita ang kanyang pagkabukas palad, ngunit ipinakita rin ang katayuan ni Ling sa kanyang puso. Tungkol naman sa Jade Pendant, babawi ako mamaya kung may pagkakataon. Nang marinig ito, wala nang magawa si Malino, kaya kinawayan niya ang kanyang mga tauhan pabalik. Kung hindi dahil sa kabutihang loob niyang Master Zo, nakita na sana kita ngayon na mamatay. Malamig niyang sabi. Oh, siyang Master Zo ay talagang mula sa kabisera, ang mga tao sa aming maliit na lugar ay hindi maihahambing sa iyong puso. Isang babaeng may marangyang damit ang bumulalas na ito ang pinakamatandang tiyahin ni Ling, si Molan Morgan. Kaagad, tumingin siya kay Ling, kumurap ng makahulugan ang kanyang mga mata, Ling, huwag palampasin ang isang mabuting tao. Ang mga salitang ito ay tumama sa puso ni Baldo, at hindi niya maiwasang tumingin kay Ling ng may kagalakan. Tita, huwag kang magsalita ng kalokohan. Si Ling ay walang nararamdaman para kay Baldo, nakaramdam lamang siya ng kahihiyan. Nang makita siyang namumula at ibinaba ang kanyang ulo, naisip ni Baldo na siya ay nahihiya, at ang kanyang puso ay lalong tumitibok. Kuya Baldo, may inutusan akong maghanda ng isang kahon, kung mayroon kang sasabihin, pumunta sa kahon at makipag-usap. Magalang na sabi ni Malino. Tumango si Baldo, at hindi malinaw na hinawakan ng isang kamay ang baywang ni Ling, Ling, sabay tayong pumunta doon. Sumagot si Ling, at hindi maiwasang lingunin si Lito. Ang eksenang ito ay nakita ni Baldo, bahagyang napakunot ang noo niya, at bigla siyang nagalit. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, ngumiti siya at sinabi. Mr. Argel, nandito ka rin ba para mag-dinner? Kung hindi nyo kilala ang isa't isa, paano kung sabay na tayo? Sumimangot si Malino, at tumingin kay Lito ng may panghahamak. Kuya Baldo, hindi ba ito nararapat? Ang dami ng tao sa kahon ay naibok na. Sumulyap si Molan kay Lito na may paghamak sa kanyang mukha, tama, sa tingin ko ay hindi ito angkop. Ang pag-upo at pagkain kasama ng ganitong uri ng tao ay makakaapekto sa iyong gana. Sa gilid, tumingin si Eugene sa tahimik na si Lito, bumilis ang tibok ng puso niya. Talagang gustong kunin ni Baldo ang pagkakataon na hiyain siya, kung mayroon man siyang utak, hinding-hindi siya papayag. Si Ling lamang ang tumingin kay Lito ng may pag-asa, at talagang gustong makasama siya ng hapunan. Okay, nagkataon na nagugutom kami ng kaibigan ko. Tumango si Lito at napakakalmang sumagot. Mabuti. Halos hindi mapigilan ni Baldo ang kanyang pagtawa, isang tanda ng tagumpay ang sumilay sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Marahan na ba maantong hininga si Yue? Napakawalang alam nito na hindi na may iligtas. Walang mataas na tingin sa iyo dito. Nanghihingi ka lang ng gulo. Masayang lumapit si Ling sa tabi ni Lito, napakasarap ng goose palm na may abalone sauce sa hotel na ito, nasubukan mo na ba ito dati? Umiling si Lito at nagsabi ng totoo, hindi pa ako kumakain dito dati. Nang marinig ito, mas lalo siyang tinignan ng iba. Ang pagkain sa Jinding Hotel ay isang pamantayan para sa mga mayayaman sa Badok City, at matagal na nilang nakasanayan ito. Bomb! Ngumisi si Molan. Bagamat hindi malakas ang kanyang boses, naririnig siya ng lahat, at lahat ay hindi napigil ang tumawa ng palihim. Napagtanto din ni Ling na ang kanyang tanong ay nagpawala ng mukha kay Lito. Sorry, hindi ko alam. Kinusat niya ang kanyang mga mata at tumingin kay Lito ng may panghihinayang. Bahagyang ngumiti si Lito, okay lang. Sanay na siyang manlilibak ng iba. Pero may isa pa siyang mas nakasanayan, na gamitin ang kanyang lakas para tumahimik ang mga nanunuya sa kanya. Sa tabi niya, si John ay nakasuot ng casual na damit at isang pink na sombrero, na nakatikip sa kanyang nakamamanghang mukha, at hindi nakakuha ng atensyon ng iba. Sinulyapan niya si Lito ng makahulugan, at bahagyang nabaluktot ang mga sulok ng kanyang magandang bibig. Ang lalaking ito ay nakatira sa number 1 villa, na matatawag na mataas na presyo, at ang kanyang antas ng martial arts ay hindi mas mababa kaysa kay Uncle Pang. Isa rin siyang top-notch talisman master at hinahangad ng napakaraming mayayamang negosyante.
Sa lakas niya, wala na siguro dito na qualified na maging kalaban niya. Ngunit sa harap ng paulit-ulit na mga provokasyon, pinili niyang huwag ituro ang mga bagay na ito, at hayaan ang kabilang partido na tumalon-talon na parang payaso. Next, dapat may magandang palabas na mapapanood. Mapangakit na ngumiti si Joanne, itinaas ang kanyang kamay at ibinaba ang labi ng kanyang sombrero. Hindi napigilan ni Baldo na lumingon, tinitingnan sina Ling at Lito na masigasig na nag-uusap, ang kanyang mukha ay puno ng galit, at ang kanyang mga ngipin ay nagngangalit ng malakas. Brat, if you dare to play her tricks, hindi kita bibitawan. Kabanata 137. Sa piging. Hindi masama ang kahon na ito, kahit na ito ay ilagay sa kabisera, ito ay itinuturing na high-end. Tumingin sa paligid ng marangyang kahon, hinaplos ni Baldo ang kanyang baba at sinabi. Hehe, si Brother Zo ay nanalo ng premyo. Ang mga pribadong kwarto sa Jinding Hotel ay nahahati sa 4 na antas, at ang Plum Blossom Hall na ito ang pangalawa sa pinakamataas sa kanila. Ito ang first class specification sa Badoc City. Buong pagmamalaking ipinakilala ni Malino. Pangalawa, may mas maganda pa ba dito? Nagtaas ng kilay si Baldo. Natakot si Malino na malungkot si Baldo, kaya mabilis niyang ipinaliwanag, ang una ay ang Peony Hall, ngunit hindi pa ito nabuksan sa publiko. Sa aking alaala, isang beses lang itong binuksan ni Fugao Takashi noong nakaraang taon nang dumating ang mga pinuno ng kabisera upang suriin ito. Kaya ganoon. Hehe, tayong mga maliliit na mga ngalakal, paano natin maikukumpara sa malalaking pinuno? Hindi naman masama ang Plum Blossom Hall. May puso si Kuya Morgan. Tumango si Baldo at ngumiti. Ngumiti si Malino nang may paghingi ng tawad, at inakay si Baldo sa itaas na upuan. Kuya Baldo, pakiusap. Si Baldo ay magalang din, diretsyong umupo, at pagkatapos ay nahulog ang kanyang mga mata kay Ling. Ling, halika at maupo sa tabi ko. Magkasabay na naglakad sina Ling at Lito, na orihinal na nagpaplanong maupo sa tabi ni Lito. Ako. Medyo nahiya siya. Sumimangot si Malino, tinawag ka ni Brother Morgan na maupo doon, para pumunta ka doon. Oh. Si Ling ay walang mga magulang mula noong siya ay bata pa, at ang kanyang nakatatandang kapatid na si Malino ay 11 taong mas matanda sa kanya. Para sa kanya, si Malino ay nakakatakot bilang isang ama. Si Malino ay halatang medyo hindi masaya, ang kanyang puso ay nanginginig, kaya kailangan niyang umupo sa tabi ni Baldo. Naku, tama lang ang upuan, pero ngayon dalawa na ang tao na walang maupuan, anong gagawin ko? Biglang nilakasan ni Molan ang kanyang volume at tumingin ng masama kay Lito. Inutusan ni Malino ang kanyang mga nasasakupan, pumunta at ilipat ang dalawang dumi. Pagkasabi nun ay commendat siya sa subordinate na iyon. Naintindihan naman agad ng mga nasasakupan, tumalikod at lumabas. Maya-maya, pumasok sila na may dalang dalawang orange na plastic na dumi sa kanilang mga kamay. Wala na pong upuan, eto na ang dalawa. Click. Click. Ang dalawang stools ay inilalagay sa pinaka-downwind ng mga upuan, malapit sa pinto. Sa pagtingin sa dalawang dumi na iyon, naramdaman lamang ni Lito na ito ay nakakatawa. Ang iba ay mga high-end na European style na upuan na may malambot na cushions at detalyadong berde sa likod. Ngunit para sa kanya at kay Joanne, mayroong dalawang plastic na dumi para sa mga stall ng pagkain. Hindi siya naniniwala na ang hotel ay hindi maghahanda ng dalawa pang upuan para sa Plum Blossom Hall. Malinaw, pinupuntirya siya ni Malino. Sa gilid, hindi na nakayanan ni Joanne, saysubog na sana siya, ngunit pinigilan siya ni Lito. Hehe, medyo komportableng maupo sa stool. Bahagya siyang ngumiti at tahimik na umupo. Nagtatampo ang mukha ni Joanne, at sinabi sa mahinang boses, talagang kinumbinsi kita, kaya kung tiisin ito. Nagkunwaring hindi narinig ni Lito. Maaari siyang sumabog, at ang pinakamasama, makipag-away sa iba. Lahat ng tao dito ay walang laban sa kanya. Gayunpaman, sa ganitong paraan, si Ling ay nasa isang mahirap na sitwasyon. Pakiramdam niya ay tapat ang pakikitungo nito sa kanya, at ayaw niyang masaktan siya kung magagawa niya. Ang isa ay maaari lamang umaasa na ang pagkain ay tapos na ng mapayapa at siya ay makakaalis doon bago maging huli ang lahat. Nang makaupo na ang lahat, sa pagkakataong ito, may pumasok na 3 waitress na may magandang ugali at iniabot ang menu sa lahat. Hindi naman kailangan ibigay sa dalawa. Sumulyap si Malino kay Lito, at biglang nagsalita. Hindi na nakayanan ni Ling, Kuya, paano mo ito magagawa? Anyway, hindi pa ako kumakain dito, kaya hindi ko alam kung alin ang masarap. Hindi na kailangang umorder. Okay lang kay Malino. Tumikim si Molan mula sa gilid. Namula si Ling sa galit, ibinaba ang kanyang ulo at tumigil sa pagsasalita.
Si Lito naman ay laging nakatutok sa kanyang ilong at sa kanyang puso, na para bang wala siyang kinalaman sa kanyang sarili. Sinulyapan siya ni Malinaw ng may panghahamak. Boy, ipaunawa ko sa iyo na si Ling ay isang matangkad na sanga na hindi mo kayang akyatin. Matapos umorder ng mga ulam ang lahat ay nagkwentuhan sila habang naghihintay ng ihain. Balak ng aking ama na ibigay sa akin ang lupain sa western suburbs ng Kabisera para sa operasyon, ngunit kailangan kong maghanda ng 2 medikal na papel sa parehong oras, kaya talagang abala ako. Idiniin ni Baldo ang kanyang mga templo na may walang magawa sa kanyang mukha. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang mga mata, may bakas ng pagpapakitang gilas. Yung lupa sa Kabisera. Tinatayang lampas 100 milyon ang halaga. Hindi napigil ang sabihin ni Yue. Bata pa si Master Baldo, marunong na siyang maglaro sa real estate, at master din siya sa medisina. Nakakamangha. Naiinggit si Molan, tumingin siya sa mga juniors ng pamilya Morgan at sinabing, mga lalaki, matuto pa mula sa ibang mga natatanging tao. Tumingin siya sa kanyang anak, bumantong hininga at sinabing, Hoy, hindi may kukumpara ang anak ko kay Ginoong Zo, kaya naging deputy section siya ng Public Security Bureau. Hindi ko alam kung kailan siya makakaakyat sa bureau level. Ang mga salita ni Molan ay malinaw na nakakasira ngunit talagang positibo, at malinaw na ipinakikita niya ang promosyon ng kanyang anak. The official dom is no better than the shopping malls, it depends on seniority. Naging deputy department ang anak mo sa murang edad, and his future is limitless. Tumango si Baldo bilang pasasalamat. Naiinggit din ang iba pang kapamilya ng Morgan sa anak ni Molan. Ngumiti si Baldo, at tumingin kay Ling, napakahusay din ni Ling, marunong siyang tumugtog ng piano, at maganda rin ang kanyang mga marka, gusto kong pakasalan ang gayong asawa kahit sa panaginip ko. Nanalo na niyang Master Zo ang premyo. Tuyong tumawa si Ling. Nang makitang hindi tumugon si Ling, nalungkot si Baldo, kaya ibinaling niya ang kanyang mga mata kay Lito. Mukhang 18 or 19 years old lang si Kuya Argel. Dapat nasa college na siya. Hindi ko alam kung saang sikat na paaralan ako mag-aaral. Pagkatapos magsalita ay mukhang naghihintay ng magandang palabas. Dati, narinig niya mula kay Professor He na si Lito na ito ay hindi pa nakakapagkolehiyo, lalo pa sa anumang prestihiyosong paaralan. Nang itanong niya ito, lahat ng nasa hapagkainan ay tumingin kay Lito. Hindi ako nag-college, to be precise, hindi ako nag-aral. Si Lito ay mukhang kalmado at mahinahong sinabi. Ano? Mayroon bang hindi pumapasok sa paaralan ngayon? Diyos ko! Ang co-author ay hindi marunong magbasa. Lahat sa pamilya Morgan ay nagpakita ng paghamak at panunuya. Puno ng panunuya ang mukha ni Baldo, hindi na niya kailangan pang sabihin, maaaring lunurin ng pamilya Morgan si Lito ng kanyang laway. Ling, kapag naghahanap ng mga kaibigan, kailangan mong panatilihing bukas ang iyong mga mata. Huwag makihalubilo sa lahat. Dapat mong makilala ang higit pang mga natatanging tao tulad ni Mr. Zhu. Ang mga magulo sa lipunan ay dapat subukang umiwas hanggat maaari. Makahulugang sinulyapan ni Molan si Lito. Bahagyang sumimangot si Ling, at walang pinipiling tumango, ngunit napuno siya ng pagsisisi. Hindi niya dapat pinayagan si Lito na kumain, dahil kinutya siya ng kanyang pamilya. Sa sandaling ito, tumayo ang anak ni Molan para pumunta sa banyo, at habang naglalakad siya palabas, bigla siyang may nabangga. Boom! May nahulog sa lupa at nabasag. Hoy! Tumigil ka, sinira mo ang alak ko. Umaasa sa background ng pamilya Morgan, ang anak ni Molan na si Randy ay nagtatrabaho din sa bureau mismo, at nakasanayan na niya maging dominante tuwing weekday, at hindi niya sineseryoso ang kabilang partido. Wala ka namang mata at nabunggo ako. Hindi pa ako nagkakasundo sa'yo kaya mo ako hinahanap. Domineering niyang sabi. Ikaw. Namula sa galit ang lalaki, dumilat at nagsabi, alam mo ba kung para kanino ang alak na ito? Wala akong pakialam kung para kanino umiinom nito, wala itong kinalaman sa akin. Sinabi ni Randy na aalis na siya. Sa oras na ito, isang malakas na boses ang dumating. Bert Igo, sinabi ko sa iyo na kumuha ka ng alak, ngunit hindi ko ito makuha ng mahabang panahon. Dumating ang isang lalaking nasa 50 taong gulang na may maringal na aura. Direktor Ge. Magalang na sigaw ni Bert Igo. Bureau. Direktor. Nang marinig ang dalawang salitang ito, bahagyang nagbago ang kutis ni Randy, at humina ng kalahati ang kanyang dominanteng aura. Seryosong sinabi ni Bert Igo, ito si Yet Ian Ge, ang direktor ng Municipal Health Bureau. Ikaw na ang nagbasag ng alak ko, tapos ayaw mo pang aminin. Nagtaas ng kilay si Yet Ian, hindi galit pero mayabang.
Si Melino at ang iba pa sa pribadong silid ay nagmamadaling lumabas nang marinig nila ang nagkagulo sa koridor. Kabanata 138. Mr. Ge. Mabilis na lumapit si Melino at binati si Yet Ian. Ilang beses nang nagkita sina Melino at Yet Ian, bagamat hindi sila pamilyar sa isa't isa, medyo pala kaibigan pa rin sila. Nang makita si Melino, mukhang hindi nasisiyahan si Yet Ian. Ang batang ito ba ay mula sa pamilya Morgan? Oo, Mr. Ge? Hindi niya sinasadya, at umaasa pa rin siya na mapatawad mo ako. Dodoblehin ko ang kabayaran sa iyong alak. Magalang na sabi ni Melino. Sabi nga, hindi nakikipag-away ang mga tao sa mga negosyante, at ang mga negosyante ay hindi nakikipag-away sa mga opisyal. Gaano man kayaman ang pamilya Morgan, gaano man sila kalakas sa mundo ng negosyo, hindi sila nang ahas na hamanin ang direktor. Nang marinig ito, bahagyang lumambot ang ekspresyon ni Yet Ian. Bakit doble ang bayad? Isang bote lang ng alak. Naramdaman ni Randy na nawalan siya ng mukha, at sumigaw ng malungkot. Director Ge, hindi ako natatakot na sabihin sa iyo na nagtatrabaho ako sa Public Security Bureau, at si Director Chen ay kilalang-kilalang protective. Natatakot ka bang masaktan si Director Chen? Nang marinig ang mga salita ni Randy, ngumiti si Yet Ian ng sarkastikong, oh. Ganun ba? Paano kung sabihin ko sa iyo na para sa kanya ang alak na ito, kay Direk Chen? Sa oras na ito, isa pang malalim na boses ang dumating. Gusto kong makita kung sinong bastos ang sobrang dominanti sa ilalim ng banner ko, si Jun Chen. Inilagay ni Jun ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran, ang kanyang malakas na aura ay nakakatakot. Chen. Bureau Chen. Hindi inaasahan ni Randy na darating din si Director Chen. Bastos ka. Ang isang opisyal na kasing laki ng lingga ay talagang tinatrato ang sarili na parang puno ng bawang. Galit na galit si Jun, nanlaki ang kanyang mga mata. Mula bukas, hindi mo na kailangang pumasok para magtrabaho sa Public Security Bureau. Nang marinig ito ni Randy, namutla ang kanyang ekspresyon. Sa sandaling ito, kahit si Melino ay hindi nang ahas na magsalita ng isa pang salita. Sinasabing si Jun ay may napakalakas na background sa hukbo. Dahil sa mga pinsala, nagretiro siya at bumalik sa kanyang bayan sa Badoc City upang maging hepe ng pulisya. Ang ganitong malaking boss ay malayo sa isang bagay na maaari nilang pukawin sa antas na ito. Si Baldo, na nagmula sa kabisera, ay natural na alam ito ng husto. Sa makatuwid, ang lahat ng mga tao na nagturo kay Jiang Shan noon ay ganap na tahimik sa sandaling ito, at walang nang ahas na tumayo at magsalita para kay Randy. Bilang miyembro ng Public Security Bureau, sa halip na itaguyod ang hustisya, ginagamit mo ang katayuan ko para maging dominanti. Dapat turuan kita ng leksyon ngayon. Sinabi ni Jun sa dalawang subordinate sa likod niya, hilahin ito pababa at mabali ang isang binti. Oo. Humakbang ang dalawang subordinate bilang tugon. I was wrong. Director Chen, patawarin mo ako. Nanlambot ang mga tuhod ni Randy at lumuhad siya sa lupa, umiiyak at humihingi ng awa. Tumingin din si Molen kina Melino at Baldo, ikaw ay magsasalita para sa aking anak. Binigyan siya ni Melino at Baldo ng isang blankong tingin, ngunit hindi sila nang ahas na tumayo. Anong gagawin mo? Laging mabait sa akin ang pinsan ko. Ayokong nakikita siyang nasasaktan. Ang mukha ni Ling ay mapatla, at ang kanyang pag-aalala ay kapansin-pansin. Bagamat napakaliit ng boses ni Ling, narinig ito ni Lito. Bahagya siyang napabuntong hininga, pagkatapos ay humakbang pasulong, at bahagyang ibinuko ang kanyang bibig nang maging tense ang kapaligiran. Director Chen, hayaan mo na siya. Ang mga salita ni Lito ay nagpatigil sa lahat. Anong ginagawa mo? Baliw ka ba? Pinandilatan siya ni Melino na may sobrang nervyos na ekspresyon sa kanyang mukha. Kung naiinis na naman si Jun dahil sa lalaking ito, mahirap. Nagulat din si Yu Wei. Alam niyang baliw siya, pero hindi niya inaasahan na ganoon pala siya kawalang utak. She scolded in a low voice. Pwede bang tumahimik ka, sa oras na ganito, mayroon ka bang lugar para magsalita? Hehe. Bata. Gutom ka na yata. Maglakas loob kang makipagkulitin sa harap ng hepe ng Public Security Bureau, pag nagkagulo ka, walang kukuha sa'yo. Ngumisi si Baldo. Sino? Dare to order me, Chen. Itinaas ni Jun ang kanyang espada, at ang kanyang maringal na mga mata ay dumaan sa karamihan. Ako ito. Sa patay na katahimikan, itinaas ni Lito ang kanyang mga yapak at naglakad pasulong. Lito. Hinayla siya pabalik ni Ling na may nag-aalalang mukha. Magiliw na ngumiti sa kanya si Lito, magiging maayos din ito, huwag kang mag-alala. Lito, itigil mo na ang panggugulo.
Malaki man o maliit ang bagay na ito, at hindi mo ito kayang hawakan. Naging seryoso ang mukha ni Yue at pinigilan siya. Walang magawa si Lito, kung kahit ako ay hindi makayanan, hindi mo rin kakayanin. Sa mga mata ni Yue, nag-alab ang galit, at galit na sinabi niya, ginagawa ko ito para sa iyong kapakanan, pwede bang itigil mo na ang pagiging matapang? Malamig na sinabi ni Malino, Yue, pabayaan mo siya, hinahanap niya ang kamatayan, hanggat hindi niya idewit ang pamilya Morgan, magagawa niya ang anumang gusto niya. Si Yue ay labis na nadismaya kay Lito, umiling siya at iniwan siyang mag-isa. Sa isang tabi, ang mga mata ni Baldo ay mabilis na kumislap ng isang lihim na kagalakan. Ang taong ito, nang walang kailangan niyang gawin, ay itinulak ang sarili sa hukay ng apoy. Maging si Joan Leng ay nagulat. Kahit na isa sa 4 na pangunahing pamilya sa timog ng Yangtze River, ang pamilya Leng ay hindi nang ahas na madaling masaktan ang mga opisyal ng gobyerno. Talagang napakalakas ni Lito, ngunit ang hakbang na ito ay masyadong walang ingat. Kung talagang iniinis niya itong si Director Chen, baka makulong pa siya. Ang natitirang bahagi ng pamilya Morgan ay tumingin kay Lito ng may paghamak at paghamak. Isang ordinaryong tao ang nangangahas na sumigaw sa direktor ng Public Security Bureau, parang kariton ng braso ng mantes. Sa oras na ito, sa wakas ay naglakad si Lito sa harap ng mga tao. Sa isang malakas na aura, ang makapangyarihang mga mata ni Jun ay bahagyang nahulog sa kanya. Agad namang nanlamig ang mga mata niya. Nang makitang nagbago ang mukha ni Director Chen, ang mga puso ng iba ay nanginig ng husto. Ngayon, tiyak na tapos na ang laro ni Lito. Natakot si Randy na saktan siya ni Lito, kaya malakas niyang sinabi, Chen Bureau, hindi ko kilala ang taong ito, kaya wala itong kinalaman sa akin. Gayunpaman, tila hindi siya narinig ni Jun, at dirdiretsong naglakad patungo kay Lito. Kaibigan kong Lito, nagkataon lang na nakilala kita dito. Mainit na hinawakan ni Jun ang kamay ni Lito, na may magiliw na ekspresyon, na para bang nakakita ng matandang kaibigan na hindi niya nakita sa loob ng maraming taon. Nang makita ang eksenang ito, ang mga tao ng pamilya Morgan ay agad na tinamaan ng kulog. Paano magiging ganito? Kilala talaga ng lalaking ito si Chief Chen, hindi ba? Imposible yun, kahit anong tingin mo sa kanya, ordinaryong tao lang siya. Sunod-sunod na bulong na puno ng pagkabigla ang dumaan sa mga miyembro ng pamilya Morgan. Nanlaki ang mga mata ni Malino sa hindi makapaniwala, halos malaglag ang mga eyeballs. Alam mo, sa bisa ng katayuan ng pamilya Morgan, tumatango-tango lang siya sa mga kakilala ni Chief Chen. At itong si Lito ay tila pamilyar na pamilyar kay Jun Chen. Paano niya nakilala si Chief Chen? Hindi rin ito kapanipaniwala, at tinakpan ni Yue ang kanyang bibig, ang kanyang magagandang mata ay sumabog sa hindi maipaliwanag na pagkagulat. Itinaas ang kanyang sombrero, tiningnan ni Joan ang eksenang ito na may bahagyang pagkamangha sa kanyang kaakit-akit na mga mata. Ang taong ito ay palaging nakakapagbigay ng mga sorpresa sa mga tao. Noong una ay naisip ko na ikikilos ko ang pamilyang Leng upang tumulong, ngunit ngayon ay makakapagligtas ito ng gulo. Muli niyang ibinaba ang labi ng kanyang sombrero, at bumalik ang lamig sa kanyang magagandang mata. At ang pinakamasaya ay si Ling. It should be all right now, I know that he never disappoints. Tinapik niya ang kanyang dibdib at nakahinga ng maluwag. Sa pagtingin sa halos sambahin na mga mata ni Ling, ang buong katawan ni Baldo ay naninigas, at ang mga kalamnan sa kanyang pisngi ay nanginginig ng husto. Paanong nangyari ito? Sa pagharap sa sigasig ni Jun, si Lito ay napakalmado, sumulyap kay Randy, at sinabing, Director Chen, talagang masungit ang lalaking ito, pero pinsan siya ng mabait kong kaibigan, pwede bang hayaan mo siyang magkaroon ng paa para sa akin? Nang walang kaunting pag-aalinlangan, tumango si Jun. Dahil ang maliit na kaibigan na si Lito ay personal na humingi ng awa, paano ako tatanggi? Tumingin siya kay Randy ng may kamahalan, at matigas na sinabi, umalis ka, huwag mo na akong makitang muli. Si Randy ay walang oras na mag-isip tungkol sa bagay na ito, na para bang makakatanggap siya ng amnestia, siya ay nagmamadali at tumakbo palayo. Ang mga salita ni Lito ay nagpang-inig sa puso ni Ling. Pinsan ng isang mabuting kaibigan. Narinig niya pala ang mga sinabi nito, at tumayo siya para sa kanya. Napuno ng mainit na agos ang kanyang dibdib, at ang mga sulok ng bibig ni Ling ay nagpakita ng masayang arko. Kabanata 139. Pagkatapos ng gayong kaguluhan, ang bawat isa sa pamilya Morgan ay nagmistulang mga talong na binugbog ng hamog na nagyelo, nanlulumo. Ang paraan ng pagtingin nila kay Lito ay hindi tulad ng dati, ngunit may higit na hinanakit. Di ba kilala lang yung direktor, hindi skill. Kung wala ang direktor, mababa pa rin siya.
Sa oras na ito, nagmamadaling lumapit ang manager ng hotel na may kaba sa mukha. Mga kalihim, nagkataon lang, lahat ng kahon natin ay nakabook ngayon. Ano? Sumimangot si Jun, puno ng pagkabigo ang kanyang mukha, napakalulungkot nito. Pinandilatan ni Ian ang sekretarya, masyado kang pabaya, at hindi mo alam na tumawag at magtanong bago ka dumating. Tumingin ulit siya sa manager ng hotel, may importante akong pag-uusapan kay Director Chen. Manager, can you accommodate me and move you as a box? Baka sa mukha ng manager ng hotel ang kahihiyan, at isang patong ng pawis ang tumulo sa kanyang noo. Kahit sinong pumupunta sa Jinding Hotel para maghapunan ay mayaman man o mahal, hindi niya kayang masaktan ng sinuman, kaya paano siya makakalipat? Sa oras na ito, biglang sinabi ni Lito, wala bang Peony Hall? Bawal ang Peony Hall. Panay ang tanggi ng manager, ito ay death order mula kay Mr. Fugo. Masyadong mataas ang construction cost ng Peony Hall. Kung walang pahintulot niya, walang makakagamit sa Peony Hall. Tungkol sa Peony Hall, kahit ang mga kawani sa antas ng koanihan tulad ni Ian at Jun ay hindi masyadong mag-iisip tungkol dito. Kung ganun, kalimutan na natin, magpalat na tayo. Si Jun ay mukhang nanghihinayang. Teka. Sumulyap si Lito sa manager ng hotel, at sinabi sa malalim na boses, tawagan si Fugo Takashi at sabihin sa kanya na gustong gamitin ni Lito Argel ang Peony Hall. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, si Malino at ang iba pa ay halos humagalpak sa tawa. Sino ka sa tingin mo? Tawagan mo si Fugo Takashi, pwede ka bang makilala ni Fugo Takashi? Ngumisi si Malino. Umiling si Yue, sabihin ko lang, masyado siyang mayabang, sa tingin ba niya matatawag niya si Fugo Takashi dahil kilala niya si Director Chen? Ang isa pang miyembro ng pamilya Morgan ay nagsabi, oo, si Fugo Takashi ay lubhang makapangyarihan sa Badok City. Natatakot ako na kahit ang dalawang direktor na ito ay hindi manggahas na saktan si Fugo pagkatapos makita si Fugo Takashi. Ang manager ng hotel ay isang mabuting tao, sa pamamagitan lamang ng casual na pagtingin, makikita mo na si Lito ay nakasuot ng mga kalakal sa kalye. I'm sorry, si Mr. Fugo ay may maraming pagkakataon araw-araw, kaya hindi lahat ay matatanggap. Walang pakialam na sagot ng manager. Gayunpaman, palagi niyang nararamdaman na ang pangalang Lito ay napakapamilyar, at tila narinig niya ito sa isang lugar, ngunit hindi niya ito maalala ng ilang sandali. Sinasabi na ang lahat sa pamilya Morgan ay natutuwa tungkol sa kanilang kasawian, at sa wakas ay may sumaksak sa kay-abangan ng lalaking ito. Kaibigan kong Lito, maliban na lang kung may mga pinuno mula sa kabisera, ang Peony Hall na ito ay hindi kailanman magiging bukas sa publiko. Sa tingin ko mas mabuting kalimutan na ito. Hinikayat ni Jun, hindi maitago ang pagkabigo sa kanyang mga mata. Hindi kumikibo, sinulyapan ni Lito ang manager ng hotel na walang pakialam. Sige, kung hindi ka susunod, ako na. Pagkatapos nito, kinuha niya ang telepono at nag-dial ng numero. Sa sandaling ito, tumingin ang manager ng hotel kay Lito na para bang isang psychopath ang kanyang tinitingnan. Tinawagan mo si Mr. Fugo. May cellphone number ka ba? Nakakatuwa. Umiling si Yue, hindi ko na talaga matiis, itong si Lito ay talagang mahilig magpahangin. Puno ng disgusto ang maganda niyang mga mata, tumalikod siya, at naglakad palayo na nakasuot ng mataas na takong. Ling, dapat mong makita ng malinaw kung anong klaseng tao siya ngayon, di ba? Tungkol ito sa lahat, at matapang pa rin siyang kumilos, na nagpapakita kung gaano siya kakapal ang balat. Tiningnan ni Malino ang kanyang kapatid na babae. Itinikom ni Ling ang kanyang pink na labi, ngunit hindi nagsalita. Matiim na tiningnan ng manager si Lito, bagamat alam niya sa kanyang puso na imposibleng makilala niya si Fugo Takashi. Pero, kahit papaano, gusto lang niyang maniwala sa kanya. Matapos maghintay ng 12 segundo, ibinaba ni Lito ang kanyang telepono at umiling kay Jun. Hindi siya sumagot, baka busy. Hahaha, boy, sayang naman kung hindi ka nanalo ng Oscar dahil sa galing mo sa pag-arte. Napangisi ang manager ng hotel. I guess isa itong walang laman na numero. Kung kilala niya si Fugo Takashi, kilala ko rin ang Pangulo ng Estados Unidos. Ang kapal naman nitong pisngi. Nakapaligid, sunod-sunod na mapanuksong tunog. Si Jun ay labis na napahiya, habang si Ian na nasa gilid ay hindi kilala si Lito, akala niya ay nagsisinungaling siya, at agad na nagalit. Tama na, pinaglalaroan mo yata kami, Byuru-chen, tera na. Sa sinabi nito, hihilahin na sana niya si Jun. Sa oras na ito, biglang tumunog ang cellphone ni Lito. Sinulyapan niya ang papasok na tawag at dahan-dahan itong sinagot. Oy, Mr. Fugo. Okay lang.
Nasa Jinding Hotel ako. Yung manager. Katabi ko lang siya. Sige. Ibinigay ni Lito ang telepono sa manager ng hotel. Tinanong ka ni Fugo Takashi na sagutin ang telepono. Saglit na natigilan ang manager ng hotel, hindi niya inaasahan na mangyayari ito. Anong klaseng pakulo ang nilalaro ng brat na ito? Okay, kukunin ko na, tingnan natin kung paano ko ilalantad ang mga kasinungalingan mo. Kinuha niya ang phone na may panunuya sa mukha at inilapit sa tenga. Lito, huwag ka nang umarte, malalantad na iyan, magpapatawa ka. Naiinis na sabi ni Malino. Hindi banggitin ng isang ordinaryong tao, kahit si Malino, sa ilalim ng bandila ng pamilyang Morgan, ay kailangang dumaan sa kanyang personal na sekretarya kung gusto niyang makita si Fugo Takashi. Tsaka itong walang kwentang basurang hindi man lang nakapag-aral. Hindi nagsalita si Baldo, ngunit may ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Sa pag-aakalang malapit nang mawala ang mukha ni Lito, hindi niya napigil ang humagalpak ng tawa. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang mukha ng manager ng hotel na sumagot ng telepono ay nagbago ng husto, at siya ay sumigaw. Fugo! Mr. Fugo? Ikaw talaga Mr. Fugo. Mula sa telepono, lumabas ang mahigpit na boses ni Fugo Takashi, ano bang problema mo? Bilasan mo at dalhin mo si Mr. Argel sa kahon. Pero lahat ng kahon ay nakalaan. Malapit nang magsara ang utak ng manager ng hotel at hindi na makaikot. Wala pa bang Peony Hall? Papuntahin mo siya sa Peony Hall at mag-order ng dobleng dami ng waiter para pagsilbihan siya, and I'll be there soon. Sa dulo, nagdagdag pa ng isang pangungusap, kung may kaunting pagkakamali, maaari kang mag-impake at umalis. Snap! Tinapos ang tawag. Gustong umiyak ng manager ng hotel ngunit hindi na naglakas loob na tingnan pa si Lito. Nanginginig siya na parang salon, at hinawakan niya ang telepono sa harap ni Lito gamit ang dalawang kamay, puno ng takot. Kilala talaga ni Lito si Mr. Fugo, at sa paghusga sa ugali ni Mr. Fugo, iginagalang niya si Lito. Kung wala pang gagawin, nanlambot na ang kanyang mga paa, at napaupo na siya sa lupa. Argel. Mr. Argel, sabi ni Mr. Fugo. Mangyaring pumunta sa Peony Hall. Magalang na sabi ng manager ng hotel, mas pangit ang mukha kaysa umiiyak. Sa sandaling ito, lahat ng naruroon ay natigilan. Lahat ay nakatayong tuwid na parang isang kahoy na tulos, na may nakasulat sa kanilang mga mukha ng kawalang paniwala. Alam kong hindi siya magsisinungaling. Siling lamang, na may maselang mukha na puno ng kagalakan. Actually kilala niya talaga si Fugo Takashi, this. How is it possible? Bulong ni Malino na may pagtataka. Malamig na ngumuso si Baldo, marahil si Fugo Takashi na binanggit mo ay hindi mahirap makipagkaibigan, kundi isang negosyanteng yumaman lang. Paano niya may kukumpara ang isang pamilyang tulad natin? Umiling si Malino, hindi, ang impluwensya ni Fugo sa Badoc City ay malamang na hindi mas mababa kaysa sa mga pinuno sa antas ng koanihan. Maging ang aking lolo ay magalang sa kanya. Talaga. Kasama rin ba sa kanya ang manager ng hotel? Sa sandaling ito, ayaw pa ring maniwala ng mga miyembro ng pamilya Morgan na kilala talaga ni Lito si Fugo. Sa oras na ito, biglang dumating ang isang grupo ng mga tao. Kuya Argel, long time no see. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may marangal na ugali sa ulo ay si Fugo Takashi, ang pinuno ng pamilyang Takashi. Lumakad siya ng 3 hakbang at 2 hakbang, at tuwang-tuwang hinawakan ang kamay ni Lito. Kuya Lito, hindi ka na kumusta pagdating mo, hindi maganda ang pagtanggap, pakiusap. Nang makita ang eksenang ito, ang lahat sa pamilya Morgan ay ganap na natulala. Hindi na nila kayang linlanggan ang sarili at ang iba, ang bubog na puso ng bawat isa ay nabasag sa dumi. Kabanata 140. Biglang nagbago ang paraan ng pagtingin ng lahat sa pamilya Morgan kay Lito. Kung tutuusin, hindi lang si Lito ang nakakakilala kay Fugo, ngunit ang pinakamahalaga, nakuha niya si Fugo na gamitin ang Peony Hall at dumating para batiin siya ng personal. Ang ganitong uri ng relasyon ay hindi nangangahulugang isang ordinaryong kaibigan, na nagpapakita na si Lito ay isang taong gustong-gusto ni Fugo. Sa relasyon ni Fugo, katumbas ito ng pagbubukas ng shortcut sa matataas na uri. Kahit marumi lang siya, mas mataas ang kinabukasan niya kaysa sa mga ordinaryong tao. Kuya Lito, hindi ko napaghandaan ang iyong biglaang pagdating. Hindi kita na-entertain ng maayos. Paparusahan ko ang sarili ko ng 3 tasa mamaya. Mukhang humihingi ng tawad si Fugo. Si Lito ang tagapagligtas ng kanyang nag-iisang anak ni Fugo na si Liner, at para lamang dito, ang kanyang kabaitan kay Fugo ay hindi matatapos sa buhay na ito. Nilaybot ng mga mata ni Lito ang manager ng hotel, na gustong isuksok ang ulo sa kanyang leeg.
Sa relasyon ng dalawang ito, isang salita lang ang kailangan ni Lito para masira ang kanyang trabaho. Nakita ni Fugo ang problema sa isang sulyap, at tinitigan ng manager, napabayan mo ba si Kuya Lito? Ako. Takot na takot ang manager ng hotel kaya nanghina ang mga paa niya at namumula ang mukha, hindi ko alam na kilala ka talaga niya. Ikaw ay bastos. Matagal ko nang pinalabas sa secretary ng notice, at si Lito ay. Bago siya matapos magsalita, bigla siyang pinutol ni Lito. Boss Fugo? Inosente ang mga hindi nakakaalam, kalimutan na natin ito sa pagkakataong ito. Ayaw ni Lito na sabihin ni Fugo sa publiko na siya ang may-ari ng 50% ng Jinding Hotel. Malinaw ang isipan ni Fugo, at agad niyang naintindihan ang ibig niyang sabihin, kaya tumigil siya sa pagsasalita. Maaaring iwasan ang capital crimes, pero ang living crimes ay hindi matatakasan. Lahat ng bonus para sa taong ito ay ibabawas, at pupunta ako sa personnel department para tanggapin ang parusa mamaya. Sigaw niya sa manager. Oo, Mr. Fugo. Nakahinga ng maluwag ang manager ng hotel, sa wakas ay nailigtas din ang kanyang trabaho. Sa oras na ito, isang flash ng inspirasyon ang sumilay sa kanyang isipan, si Lito. Bigla niyang naalala na sinabi ni Secretary Renato kamakailan na si Mr. Fugo ay nag-donate ng kalahati ng equity sa Jinding Hotel sa isang lalaking nagngangalang Lito. Kaya lang, hindi niya inaasahan na napakabata nitong si Lito. Iyon ay 50% ng equity, ibig sabihin, ngayon, itong si Lito ang tunay na may hawak ng kapangyarihan ng Jinding Hotel. Nanay, anong katangahan ang nagawa ko? Takot na takot ang manager ng hotel, at basang-basa na ang buong katawan niya sa malamig na pawis. Mga pangalawang bureau chief, tinatanggap ko kayo mula sa malayo. Kaibigan kayo ni Kuya Lito, kaya kaibigan ko rin kayo, si Mr. Fugo. Iniimbitahan kayo sa P&E Hall. Masayang sabi ni Fugo. Itataas na sana ni Lito ang kanyang mga hakbang, nang makita niya ang nananabik na mga mata ni Ling mula sa gilid ng kanyang mata. Ling, gusto mo bang bisitahin ang P&E Hall? Matapang na tumanggo si Ling, pwede ba? Sinabi ni Lito, syempre, halika. Nagliwanag sa natuwa ang mukha ni Ling, nag-cheer siya at sumunod. Sa lungsod ng Badok, malamang na walang sino man ang ayaw pumunta sa P&E Hall para makita ng malapitan. Ang natitirang bahagi ng pamilya Morgan ay tumingin sa likod ni Ling ng may inggit at puot, at ang lakas ng loob ng lahat ay napuno ng panghihinayang. Ngunit sinong mag-aakala na ang tila ordinaryong tao na ito, hindi lamang kilala ang direktor ng Public Security Bureau, kundi kilala rin niya si Fugo Takasi. Ang dalawang sunod-sunod na suntok ay nagpalungkot sa lahat sa pamilya Morgan, ganap na nawala ng gana sa pagkain. Ang isang fox ay nagpapanggap na isang tigre. Malamig na sumengot si Malino, nakipagkamay at umalis. Nang makita ang magandang anino na iyon ay unti-unting lumalayo, ang mga mata ni Baldo ay lalong nagdamdam. Kuya Morgan, hinayaan mo lang si Ling na sumama sa batang iyon. Ngumisi si Malino at sinabing, Brother Zo, huwag kang mag-alala, napagpasyahan ko na ang kasal mo sa pagitan mo ni Ling, bumalik ka at maghanda, at magpakasal kayo pagkaraan ng ilang sandali. Tungkol kay Lito, kung maglakas loob siyang mag-isip ng hindi makatwirang pag-iisip tungkol kay Ling, kahit umasa siya kay Fugo bilang kanyang likuran, tiyak na hindi ko siya pakakawalan. Si Baldo ay tumanggo bilang kasiyahan, kung gayon ay magkakaroon ng kapatid na Morgan. Iniisip ang magandang Ling na malapit ng maging kanyang kasintahan, ang mga mata ni Baldo ay kumislap sa kasakiman at kasiyahan. Dumating sa P&E Hall sina Lito, Joanne, Ling, Jun at iba pa. Bumukas ang pinto, parang nasa isang fairyland. Sa mga mata, isang piraso ng maningning at nagniningning na mga bulaklak tulad ng brocade. Sa banquet hall, na kalahating sukat ng isang football field, may mga rockery pavilion pa nga, maliliit na tulay at umaagos na tubig, pati na rin ang mga kakaibang bulaklak at halamang gamot, na napakabango. Maging si Joan Leng ay nagpakita ng kaunting sorpresa sa karangyaan dito. Nakita ni Fugo na may pag-uusapan si Lito at ang dalawang hepe ng bureau, at pagkatapos ng ilang salita ng kasiyahan, umalis siya ng may dahilan. Aking kaibigan na si Lito, salamat sa iyo ngayon, may karangalan kami ni Ian na masaksihan ang karelagan ng P&E Hall. Itinaas ni Jun ang kanyang baso at ininom iyon. Director Chen, kung may sasabihin ka, magsalita ka lang. Hawak ang baso ng alak, nakita na ni Lito mula sa mga mata ni Jun na may iniisip siya. Hehe. Maganda ang paningin ng munting kaibigan ko, may hihilingin si Mr. Chen, at orihinal na gustong hanapin ka ni Feng Wei, pero nagkataon lang na nakilala kita ngayon, kaya diretso lang ang sasabihin ko. Napabuntong hininga si Jun at nagkwento.
Lumalabas na mula noong ilang buwan, hindi bababa sa 10 mersenaryong koponan ang palihim na pumasok sa Badok City at pumwesto malapit sa Yangtze Mountain. Gayunpaman, walang sino man ang makakaalam kung ano ang kanilang layunin. Sa karagdagan, ang Health Bureau ay nakahanap din ng mga problema. Tumingin si Jun kay Yet Ian. Tumango si Yet Ian at sinabing, kamakailan, ang mga pangunahing ospital sa lungsod ay nakatanggap ng isang batch ng mga pasyente na may mga kakaibang sintomas, at ang mga medikal na kawani ay walang magawa. Narinig ko mula kay Director Chen na si Mr. Argel ay magaling sa acupuncture at moxibustion sa tradisyonal na medicine, kaya gusto kong humingi ng pabor sa iyo. Nang marinig ito, naging seryoso ang ekspresyon ni Lito. Ang ganitong uri ng sakit na naging laganap sa buong lungsod ay hindi maliit na bagay, kahit para sa kaligtasan ni Chenner at ng kanyang ama, kailangan niyang tumulong. Anong klaseng kakaibang sintomas ito? Tanong niya. Ang fundus ng mata ng pasyente ay asul at itim, minsan wala siyang malay, minsan nagbibiro siya, nanlalamig ang mga kamay at paa, at naninigas ang katawan. Nang marinig ito, bahagyang kumunat ang noo ni Lito. Ang sintomas na ito ay malinaw na ang pagsalakay ng masasamang espiritu. Tumingin siya kay Yet Ian, ang mga taong ito ba ay may mga katulad na katangian, tulad ng mga matatanda o bata, o nasaan sila bago sila nagkasakit? Matapos pakinggan ang mga salita ni Lito, ang mga mata ni Yet Ian ay nagpakita ng paghanga. Maganda talaga ang plano ni Mr. Argel. Karamihan sa mga taong ito ay matatanda na, at ang mga bata ang pinakamarami. Bago sila magkasakit, pumunta silang lahat sa bundok ng Yangtze para maglaro. Yangtze Mountain na naman ba? Matapos marinig ang sinabi ni Yet Ian, biglang tumayo si Lito. Alam ko na ang nangyayari. It's not too late. Tere na sa ospital. Aalis ka na. Nagmamadaling hinabol siya ni Ling, ang kanyang pag-aatubili ay mahirap itago sa kanyang magagandang mata. Tumango si Lito, at marahang hinaplos ang kanyang mahabang buhok, maaari kang kumain ng masarap dito kasama ang iceberg beauty na iyon, at hihilingin ko sa manager na magpadala ng isang tao na magpoprotekta sa iyo. Nang marinig ito, mukhang hindi nasisiyahan si Joan Leng. Ang Moldite na ito ay patuloy na nagsasabi na siya ay isang malaking bato ng yelo. Are you courting death? Don't forget your identity. If you dare to disrespect me again, I won't be polite. Tsaka bawal kang umalis, dapat palagi kang nasa tabi ko. Inangat niya ang kanyang mukha at tinitigan si Lito ng malamig at mayabang. Nang makita niya ng malinaw ang nakamamanghang mukha na iyon, kahit si Jun Chen, na sanay na makita ang mundo, ay hindi maiwasang humanga dito. Nagkatinginan sila ni Yet Ian, at pareho silang ngumiti ng malabo. Babalik ako sa loob ng 2 oras. Ganap na hindi pinansin ni Lito si Joan, itinuring siyang parang ulap ng hangin, tumalikod at umalis kasama sina Jun at Yet Ian. Sumara ang pinto, at galit na ipinadyak ni Joan ang kanyang mga paa. Lito, kung maglakas loob kang huwag pansinin ang mga salita ni Miss Joan, hintayin mo lang ako. Nang marinig ang galit na dagindong na si Joan mula sa malayo, tumingin si Jun kay Lito at nagbiro. Hindi ko makita, napakaswerte mo. Hindi napigilan ni Yet Ian na tumagilid at nakangiting sinabi, gayunpaman, sapat na, dapat kontrolin ang bilang, at dapat mag-ingat ang harem na hindi masunog. Pinunasan ni Lito ang kanyang ilong at ngumiti ng pilit, masyado kayong dalawang nag-iisip.